Sa buhay, kapag nakita ng mga ordinaryong tao ang isang kamatayan na humahabol sa kanila na may karit, tatakbo sila upang iligtas ang kanilang buhay nang hindi lumilingon, kumakain ng 10 beses sa isang araw, nakakaranas ng labis na kasiyahan tulad ng pamumuhay sa paraiso, sino pa ang gugustuhing mamatay? Gayunpaman, mayroong mga nakikita ang libingan bilang isang gantimpala, desperadong hinahanap ang kamatayan, tumatalon mula sa matataas na lugar sinusubukang lumipad ng walang pakpak para lamang bumulusok pababa. Di tulad ng inaakala ni Newman, hindi namatay si Yeshua sa pagtama. Nakapagtataka, siya ay maayos na maayos. Tumanggi siyang sumuko sa kanyang hanggarang makilala ang Diyos sa langit, kinuha niya ang isang basag na salamin sa malapit. At sinikap saksakin ang sarili gamit ito. Sa halip na tumagos sa kanyang laman, tuluyang naduraj ang salamin. Sa sandaling sinisikap mamatay ni Yeshua, dalawang masasamang loob na nakatago sa dilim ang sumusubok na hilahin ng isang babae papasok sa kanilang sasakyan upang samantalahin. Sakto nang malapit na nilang tapusin ang sinimulan nila, isang malakas na suntok ang galing sa kung saan at nagpatalsik sa isa sa kanila. Ang isa naman ay napatumba rin. Sa halip na tumakas, ang natitirang masamang loob ay humugat ng kutsilyo at sumugod sa binata. Hindi lamang siya nanatiling kalmado, kundi inilegay niya ang bawat saksak habang gumagawa ng hip-hop move lang. Upang magpasikat, tinamaan ng malakas ang kriminal at bumagsak sa lupa. Sinubukan siyang gulatin ng isa mula sa likod, ngunit nasipa sa leeg at agad bumagsak. Matapos harapin ang dalawang hanggal na yon, ipinapakilala ng binata ang sarili bilang Hana Saki, Hana sa maikling salita, miyembro ng Boy Detectives Club. Kung sakaling mananakawan ng kanyang bahay o mananakaw ang kanyang aso, isang tawag sa telepono lang at ang buong grupo ay darating upang ayusin ang lahat. Sa ganoong paraan, natapos muli ang isa pang nakakapagod na gabing trabaho para kay Hana. Kinabukasan, muling puno ng sigla ang Tokyo. Isang dambuhalang airship sa himpapawid ang nag-aanunsyo ng madaling trabaho na may mataas na sweldo, nangangako ng lahat ng gusto mo kung mag-a-apply ka, maliban sa walang katiyakan kung buo pa ang iyong katawan pagkaalis mo. Bigla, bumukas ang ilalim ng airship, at may isang dambuhalang bagay ang nahulog mula sa loob. Nang sa wakas ay tumatag ito, napagtanto ng lahat na isa itong robot. Habang nagtataka pa ang mga tao kung sinong baliw ang naghulog ng bagay na ito, nagsimula itong magwala, nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Nagulantang ang mga mamamayan at nagkanya-kanya ng takbo sa lahat ng direksyon. Agad na ipinadala ang mga pulis sa pinangyarihan, ngunit ang tanging nagawa lang nila ay maglagay ng perimeter. At ilikas ang mga tao. Hindi nila ito mapigilan. Malapit, isang magarang kotse ang huminto sa eksena. Sa loob ay si Aki Chai, ang may di-nais na pag-uugali at pasaway na detective. Dahil walang nagawa ang pulisya, tinawagan nila siya para asikasuhin ito. Si Aki Chai ay isang pribadong detective. Kung gusto mong magtrabaho siya, kailangan mong maglabas ng pera o hayaan siyang magsamantala o humingi ng di nararapat na pabor mula sa anumang iginagalang na posisyon mo. Ibinaba ng opisyal ang telepono pagkatapos marinig yun, sumusumpa na pagbabayaran niya ito ng husto at pahihirapan sa loob ng mahabang panahon. Tinanggap ni Aki Chai ang tawag at mabilis na nagsimulang magtrabaho. Gamit ang impormasyon mula sa pulisya at isang minor de edad na hacker pabalik sa base, mabilis na natukoy ni Aki Chai ang kumpanyang nagmamay-ari ng robot. Sa loob ng kumpanya, lahat ay balisa. Isang walang kwentang hacker na walang ibang magawa ang nakapasok sa kanilang sistema at ginawang isang robot na nagwawala. Habang abala ang isang empleyado sa pagtatrabaho, pumasok si Aki Chai at itinutok ang baril sa kanya. Sa harap ng mga mata ng lahat na nagulat, tinawag ni Aki Chai siyang 20 faces, isang kriminal na napakahusay sa pagbabalat kayo na maging ang pulisya ay kinailangan pang yumuko sa kanya. Nang mabanggit ang pangalan niya, nagulantang ang bawat empleyado at nagmamadaling tumakas. Sinamantala ni 20 faces ang pagkakataon habang nakalingat si Aki Chai, pinaga niya ang aparato ng usok sa kanyang paanan, at mabilis na umalis. Agad na bumaba si Aki Chai upang tingnan ang plano ng gusali at hinabol siya sa pinakamalapit na labasan. Nang makita niya si 20 faces, nabago na ng lalaki ang kanyang anyo. Hindi siya nahuli ni Aki Chai. Sa labas, nagpaputok ang robot ng mga paputok na parang bisperas ng bagong taon. Ayon kay 20 faces, maaaring nakal-alasong gas ang mga yon. Kung gagawa ng anumang hakbang si Aki Chai,
malilipol ang buong lungsod at mamamatay ang lahat. Sa puntong ito, ano pa ang magagawa niya kundi palayain ang lalaki? Sa panig naman ni Hana, gumagawa siya ng maliliit na trabahong walang katiyakan tulad ng paghahanap ng mga nawawalang aso. Dinala siya ng aso sa isang inabandonang gusali kung saan niya nakasalubong ang kakaibang batang nakita niya kahapon. Sinigawan siya ni Yashua na lumayo. Naintindihan ni Hana ang mensahe at sinabing gusto niya lang saluhin ang aso, ngunit sa halip ay sumugod ang aso. Sa paningin ni Hana, parang tinamaan ng kung ano ang aso at binawian ng buhay sa isang nakakalitong paraan. Mas kakaiba pa, ang dugong tumilamsik ay huminto mismo sa harap ni Yashua, na para bang may isang di nakikitang harang na pumihil dito para hindi man lang makausad kahit bahagya. Nang makita ito, nagulantang ang misteryosong bata at tumalon mula sa tuktok ng gusali. Isang pinanood ni Hana, ngunit sa kabutihang palad ay ligtas ang bata. Matapos ang insidente, bumili si Hana ng isang asong kahawig nito upang ipalit, umaasang mapapagan ang kalungkutan ng may-ari, at nagbuntong hininga, nagdasal na hindi nila mapansin ang pagpapalit. Tumingin si Hana kay Yashua, alam na ito ang lubos na nagdurusa sa nangyari. Bago pa man matapos ang pagsasalita niya, muling sinubukan ni Yashua na umalis tulad noong nakaraan. Tumalon si Hana kasunod niya. Tiyak na wala siyang kakayahang higit sa karaniwan tulad ng batang nasa harap niya, ngunit, ang kanyang katawan ay nilagyan ng maraming advanced na gadget. Kahit sa pinakamasamang sitwasyon kung saan kumalas ang kanyang grapple ang hook mula sa dingding, mayroon pa rin siyang panangga upang ligtas na lumapag, bagamat sumakit ng kaunti ang kanyang likod. Nang makitang ligtas si Hana, naalala ng bata na ayaw niya ng sinumang malapit sa kanya at nagsimulang tumakbo muli. Hinabol siya ni Hana mula sa likuran. Napakabihirang makahanap ng isang taong may kakaibang kapangyarihan kaya imposibleng patayin ang kuryusidad na nagliliyab sa loob niya. Sa gitna ng paghabol, ang misteryosong bata ay lumusat sa bawat pader na humaharang sa kanyang daan. Ginagapi ang anumang humahadlang sa kanyang daraanan. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin niya maiwasan si Hana, na labis niyang kinatakutan. Sa wakas, pinili ng bata na tumalon sa tubig. Agad na nabalutan ng parang bula na patong ng hangin ang buo niyang katawan, kaya hindi na niya kailangang mag-alala na maubusan ng oxygen. Hindi pa halos nakakahinga si Yashua nang tumalon si Hana sa tubig sa mismong likuran niya. Nahirapan siyang umakyat pabalik sa dalampasigan, ngunit hindi siya tinantana ni Hana. Sa huli, sumuko siya at tumigil sa pagtakbo. Nagtataka lang si Hana sa kanya at wala namang masamang intensyon. Akmang aalukin niya ng isang bote ng tubig ang bata nang ipagkamali ito ng panlabas na harang bilang isang atake at pinutol-putol ito. Talagang labis na alisto ang bata. Unang beses ni Yashua uminom ng soda, at nakakapanibago ito sa kanya. Ito ang pinakamasarap na bagay na natikman niya kailanman. Gusto ni Hana itanong kung bakit siya ganoon. Hindi rin alam ni Yashua. Kung alam niya, hindi siya maghahirap ng ganito. Habang sila ay nag-uusap, sumabog ang isang kalapit na pabrika. Alam ni Hana na may nangyayaring hindi maganda at huminto siya sa pakikipag-usap. Nagmadali siyang pumunta upang tingnan kung ano ang nangyari at sagipin ang sinumang kaya niya. Nakatanggap din ng balita ang kanyang grupo sa tanggapan ng detective at sinabihan siyang huwag nang pumunta dahil lubha itong mapanganib. Ngunit ginawa ni Hana ang gusto niya at walang nakapigil sa kanya. Kakatapos lang niyang hilahin ng isang tao nang bumagsak ang isang bakal na biga mula sa itaas sa kanilang dalawa. Ilang sandali pa, patungo na si Yashua sa pabrika para hanapin si Hana. Isang manggagawang naipit sa ilalim ang nakakita sa kanya at sumigaw ng tulong. Sinabi ni Yashua na wala siyang magagawa at agad siyang binato ng wrench. Sa kabutihang palad, ang kanyang pansanggalang na harang ay nahati ang wrench sa dalawa. Nakita iyon ng manggagawa at sumigaw sa takot. Dahil sa ingay, nagising si Hana, at magkasama nilang naitulak ang biga na bakal. Tinitigan ng trabahador si Yashua ng may takot, patuloy na nagsasalita ng masama sa kanya. Kinailangan ni Hana na bantaan ang lalaki na iwanan para tumahimik siya. Doon lamang siya sa wakas tumahimik at umalis nang makalabas sila. Nakita ni Hana kung gaano kapaki-pakinabang ang bata at inanyayahan siyang sumali sa club ng mga batang detective para protektahan ang lungsod. Ipinakilala ng bata ang sarili niya bilang si Yashua. Nang lumapit si Hana, itinulak siya ng harang palayo ng malakas. Kada rating lang ni Inaw at nakita ang eksena,
nagkamali siyang akalain itong atake at binunot ang kanyang baril at depensa. Naramdaman ng harang ang banta at agad siyang pinigil. Muling naniwala si Yashua na nakasakit siya ng isang tao at gustong tumakas. Iyon ang dahilan kung bakit niya gustong mapag-isa. Ngunit mabilis na nagsalita si Hana at sinabihan siyang tumingin ng mabuti. Ayos na ayos si Inaw. Ang bahagi ng kanyang binti na natanggal ay hindi man lang nakaapekto sa kanya. Sa kabila ng masusing paliwanag ni Hana sa sitwasyon, ayaw pa ring manatili ni Yashua dahil sa takot na muli niya silang masaktan ng hindi sinasadya. Kinaumagahan, nagising si Yashua at nakita ang pataka ni Hana. Hinanap niya ito upang isauli ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Kailangan itong maghintay sa susunod. Sa opisina ng detective, may bago silang kliyente. Maaaring mukhang kainahinalang manloloko si Ekchai, hindi naiiba sa mga nagpapatakbo ng pyramid scheme na gumagawa ng kaunting trabaho habang humihingi ng napakaraming benepisyo, ngunit ang kanyang husay sa pagsubaybay ay walang kapantay. Maging ang isang asong taga-subaybay ay ibibigay ang buto nito bilang paggalang. Ang sinumang gustong kumuha kay Ekchai ay kailangan makipagtawaran ng bayad kay Inaw. Ito ay medyo maislan na bagay dahil ang mga gastos ay labis na mataas. Bukod pa riyan, abala si Ekchai, may napakahalaga siyang gagawin, na nakatayo sa gitna ng karagatan at kumakanta tulad ng isang matagal nang nababad sa araw at nasunog ang utak. Nakita ito ni Hana at kaagad na inalok ang kliyente ng sarili niyang serbisyo. Bata pa siya ngunit sanay sa labanan, at ang kanyang bayad ay higit 50% na mas mura. Hindi rin problema ang pag-aaral para kay Hana. Sa high school, kailangan lang niyang magpakita sa mga pagsusulit at pumasa. Kahit na kaunting pagpasok lang, maaari pa rin siyang maging CEO ng isang kumpanya ng plastic bag balang araw. Ang kanyang kinabukasan ay mas maliwanag kaysa sa 7 kulay na ilaw sa isang bar. Nang marinig yun, inilabas ng babae ang isang tumpok ng mga liham na nagbabanta. Tuwang-tuwa si Hana, sabik na makipagtalino at matuntun ang hindi nagpakilalang nagpadala sa likod ng mga pagbabantang iyon. Sinabi ng dalaga na hindi iyon ang kaso. Alam na niya kung sino ang sumulat ng mga iyon. Ito ang kasintahan niya. Hindi rin siya nagbabanta sa kanya. Tahimik lang niya itong sinusulat at itinago. Akala niya ay perpektong normal lang yun kung libangan lang. Ngunit kung may tao talagang naapektuhan ito at may balak siyang pumatay, ibang usapan na yun. Kaya gusto niyang kumuha ng detective para alamin kung ang mga liham na yun ay aktwal na ipinadala, at kung gayon, sino ang tumatanggap sa kanila. Nang malinaw na ang layunin at mga gawain, agad na nagsimulang magtrabaho si Hana. Sinundan niya ang nobyo ng kliyente, sinundan siya sa isang tindahan ng bento, at umupo upang maghintay. Napagtanto niya na ang basta pag-upo lang ay hindi sapat. Maaari siyang pumasok, magpanggap na bibili ng pagkain, magsimula ng usapan, at subukang alamin kung anong uri ng tao ang lalaking ito upang makabuo ng plano. Agad itong sinunod ni Hana. Pumunta siya sa tindahan, umorder ng espesyal na set, at ng oras na para magbayad, napagtanto niya. Wala siyang pera. Hindi nainis ang sospek at ang lahat ng nasa paligid. Sa halip, nagtipon sila sa paligid at nagtanong kung saan niya nahulog ang kanyang pataka. Hindi maalala ni Hana. Bilang isang detective na nawala ng sariling pataka ay isang malaking kahihiyan sa kanyang profesionalismo. Pinagtawanan siya ng lahat, pati si Hiki, nang makita siya sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Nang tingnan ang kanyang kasaysayan ng transaksyon at mga lokasyon, nakita ni Hana ang address at naunawaan na kay Yoshio ang kanyang pataka. At totoo nga, nagbubungkal si Yoshio ng basura para sa pagkain gaya ng dati at wala pa ring nakukuha. Sa sandaling yun, nahagip ng tingin niya ang isang ad ng vending machine. Ang pagkakita sa lahat ng maayos na pagkain sa loob ay nakasira sa kanyang pagmamataas, at bumili siya ng isang tasa ng noodles. Dinala niya ito pabalik sa inabandonang gusali at akmang kakainin na gamit ang kanyang mga kamay nang matukoy ng barrier ang tasa bilang banta at sinira ito. Nakita ni Hana ang buong pangyayari at tumawa. Susubukang kumain ng noodles gamit ang mga kamay. Hindi nakapagtataka na hindi ito pinayagan ng barrier. Akmang pupulutin na ni Yoshio ang noodles mula sa lupa nang pigilan siya ni Hana. Saka naman nagulat si Hiki na kumikilos na ang target. Sinabi ni Hana kay Yoshio na kailangan niyang sumama at magtrabaho para bayaran ang noodles. Kapag tapos na ang trabaho, ililibre siya ni Hana ng masarap na pagkain, at kung magiging maayos ang lahat,
Baka matulungan pa niya si Yoshio na magwakas ang kanyang buhay. Nang marinig yun, sumunod si Yoshio kay Hana nang walang pag-aatubili. Habang nasa daan, biglang tumawag si Aiche. Napagdaanan niya ang file ng kaso at may napansin siyang kakaiba. Bakit susulat ang nobyo ng mga sulat na nagbabanta sa mga napkin mula sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho? Amoy mantika ang mga yon. Halos isa itong pag-amin. Higit sa lahat, si Mako ay isang magandang babae na malinaw na inaalagaan ang kanyang sarili. Talaga bang mahal niya ang isang katulad ng kasalukuyan niyang nobyo? Hindi naintindihan ni Hana kahit isang salita rito. Samantala, sinusubukan ni Yoshio na hampasin ang isang vending machine dahil hindi nito inilabas ang kanyang item. Hinayla siya ni Hana papunta sa pinagtatrabahuhan ng kasintahan. Isang event venue na hindi basta-basta pinapayagan ang sinuman na makapasok. Sa kabutihang palad, nakapaghanda si Inaw ng maaga at ipinaliwanag ang sitwasyon sa mga staff. Papasok na sana si Hana nang mapansin niya na nawala si Yoshio. Nakahanap ang binata ng ibang paraan papasok, nakalusot sa isang dingding upang makapasok sa loob. Napunta si Yoshio sa mesa ng paghahanda ng pagkain kung saan katatapos lamang ng kasintahan mag-ayos para sa kaganapan. Kumain si Yoshio na parang makina, nilalantakan ang sunod-sunod na putahe. Habang sinisip-sip niya ang isang katsarang sabaw, pumasok si Hana at nahuli siya sa akto. Hindi na niya ito maitatanggi. Magpapaliwanag na sana si Yoshio nang bigla niyang isinuka pabalik ang sabaw. Pinilit itong lumabas ng kanyang kapangyarihan matapos makaramdam ng panganib. May lason doon. Ang kasintahan ay nagkataong bumalik sa lugar ng paghahanda. Ipinaalam ni Hana sa lahat ang sitwasyon. Ang orihinal na nakatalagang magluto ngayon ay isang senior na kasamahan na dapat ay kasama ni Seno sa trabaho. Kaya bakit si Seno ang narito? Bukod pa rito, wala sa menu ngayon ang sopas. Walang kamalay-malay ang kasintahan sa nangyayari. Iginiit niyang hindi siya naglagay ng anumang lason sa pagkain. Walang bahid ng panloloko ang kanyang mukha. Biglang tumunog ang isang kaina-hinalang senyal. Nang marinig ito ni Hana, naintindihan niya ang lahat. Si Mako pala ang nagmaniobra sa lahat, hindi ang kasintahan. Nasa malapit siya, gumagamit ng kagamitan sa pakikinig upang subaybayan si Seno. Hindi makapaniwala si Seno. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bote ng tubig na sinabi ng kanyang kasintahan na napakaganda para sa katawan. Isang bagay na makatutulong upang maalis ang mga lason. Habang nagsasalita, ibinuhos niya ito sa kanyang bibig. Agad ang naging resulta. Umirap ang mga mata ni Seno. Bumagsak siya, bumula ang bibig, at agad namatay doon mismo. Upang hindi na lumala pa ang sitwasyon, nagmadali si Hana patungo sa bulwagan ng kaganapan. Doon, katatapos lang ng talumpati ng panauhing pandangal, at iniaabot ni Mako sa kanya ang isang inumin na hindi alam ang pinagmulan. Salamat na lang at sa tulong ni Yoshio, pumasok siya ng biglaan sa pinto at binalaan ang lalaki na ang pag-inom yun ay agad na magdadala sa kanya sa kabilang buhay. Agad ibinagsak ng lalaki ang baso. Sinubukan ni Mako tumakas ngunit hindi siya naging sapat na mabilis para kay Hana, na hinawakan siya sa bukong-bukong at hinayla siya pabalik. Tunay na naaawa si Hana sa mabait at masipagyang nobyong si Seno, na buong-buo ang paglalaan ng sarili sa kanyang kasintahan. Hindi niya maunawaan kung paano napunta ang isang katulad niya sa isang babaeng walang puso. Matapos malutas ang lahat, napilitang sumama si Yoshio sa Boy Detectives Club kahit ayaw niya. Sa sandaling yun, isang matulis na piraso sa lupa ang tumusok sa kanyang balat at naglabas ng isang maliit na patak ng dugo. Tumingin si Yoshio kay Hana na nagulat. Maaaring si Hana ang huling magkakaloob kay Yoshio ng kamatayang kanyang minimithi. Sa kanyang bahagi, tahimik na sumali si Hana sa isang sarili niyang karera. Mapapaiibig kaya niya si Yoshio sa buhay bago pa mahuli ang lahat? O mamamatay si Yoshio bago pa maabot ni Hana ang finish line? Kinaumagahan, direktang dinala ni Hana si Yoshio sa opisina ng detective. Hindi pa rin siya mapakali tulad ng dati. Tunay na mapanganib si Yoshio. Isang maling galaw at maaaring magdulot ang bata ng pagkawala ng isang tao ng walang bakas. Ngunit walang silbi ang kanyang mga pagtutol. Walang pakialam si Eikichi kung gaano ito kapanganib. Basta makikinig ka, susunod sa kanyang mga patakaran, at tatawagin siyang daddy, lahat ay napag-uusapan. Sa mismong sandaling yon, isang matandang babae ang pumasok. Siya ang susunod nilang kliyente.
Ang anak niyang si Kaichi ay 3 araw nang nawawala. Sa bahay, silang dalawa lang ng kanyang sakiting asawa. Gusto niyang mahanap ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Plano ng lahat na simulan ang paghahanap sa pamamagitan ng pagtingin sa mga kaibigan at kasamahan ni Kaichi. Ngunit sa kanilang pagkabigla, wala siyang trabaho o anumang pinagkakakitaan. Ang kakatwa, si Kaichi ay minsan nang naging sikat, isang mahusay na competitive swimmer, hindi basta-bastang walang silbi. Medyo bastos na tinanong ni Hana ang matandang babae kung bakit hindi siya nagpunta sa pulis sa halip na dumating. Sa isang tanggapan ng detective, paliwanag lamang niya na masyado na silang matanda ng kanyang asawa para hintayin ng pulis na asikasuhin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, naglabas siya ng makapal na tumpok ng pera at pinatahimik si Hana sa pamamagitan nito. Ayos na yun. Inilabas niya ngayon ang 2 kabataan para mang-alap ng impormasyon, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakitang kahit isang lead. Habang nagpapahinga sila sa parke, dumating si Inspector ngayon upang humingi ng tulong. Isang mahusay na forensic examiner na nakatrabaho ng pulisya sa loob ng maraming taon ang biglang naglaho ng walang bakas. Nasa dead end ang pulisya at walang ideya kung saan magsisimula. Ang ganitong uri ng mga kaso ng buto na nakasubasob sa lalamunan ay laging ipinapasa sa opisina ni Ike Che. Sumulyap ngayon kay Yoshio, ang bagong miyembro ng ahensya ng detective. Napakagwapo ng mukha, kahit ang mga pulis ay may hilig sa mga gwapong lalaki. Sayang at menor de edad pa si Yoshio. Ang isang matandang baka na susubok ang ngumuya ng damo na hindi pa sumisibol ay maghahatid lang sa iyo sa gulo. Nang paalis na sana siya, 2 bata sa likuran niya ang naglalaro ng water gun at aksidenteng nataman si Yoshio. Isang bugso ng hangin ang biglang humaplit na hamarang sa agos ng tubig. Ngunit ang hangin din ay pumutol sa cade ng bakal ng isang duyan. Namutla ang mukha ng lahat sa nakita. Tanging si Hana lang ang nagreaksyon na parang walang kakaibang nangyari. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paghahanap kay Koichi. Nakaharap sila sa isa pang problema dahil hindi makahalubilo si Yoshio sa maraming tao. Kung sino man ang humipo sa kanya, agad silang mamamatay. Kaya kailangan ni Hana na lumibot sa karamihan para mag-imbestiga ng mag-isa. Nang bumalik siya makalipas ang ilang sandali, wala siyang nakuhang anumang kapaki-pakinabang. Aksidenteng nadapa si Yoshio habang sumasakay sa kotse, at naging magulo ang lahat muli. Nakita ito ni Inaw at sinimulan siyang pag-alitan. Hindi nakatagal si Yoshio at umalis nang may pagkadismaya. Sinabi na niya sa kanila mula pa sa simula na huwag silang lalapit sa kanya. Nang tila babalik na si Yoshio sa pag-alagala sa kalsada at paghuhukay sa basura para sa pagkain, dumating si Hana. Salamat sa sagisag sa kanyang dibdib, lagi niyang alam kung nasaan si Yoshio. Sinabi ni Hana kay Yoshio na kung gusto niya talagang mamatay, kailangan niyang maging bukas. Ngunit ang kanyang mga depensa ay patuloy na gumagana ng ganoon. Walang ideya si Hana kung paano siya patayin. Sa totoo lang, nakita ni Yoshio na makatarungan ang pangangatwiran na iyon. Ang dalawa ay patuloy na nag-uusap nang hindi napapansin ang grupo ng mga walang tirahan sa ibaba nila, na sumisigaw at pinapaalis sila. Lumayas na ang mga bata. Ang lahat ng ingay na iyon ay hindi nagpapahintulot sa mga matatanda na makapagpahinga upang ang kanilang maliliit na ibon ay matutong lumipad ng payapa. Naglabas si Hana ng larawan ni Koichi at nagtanong kung may nakakakilala sa lalaki. Wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya, ngunit isang tao ang nag-abot ng flyer tungkol sa isang organisasyon, isang sentro ng suporta para sa mga walang trabaho. Ito ay isang lugar na nangangalaga sa mga taong walang silbi at walang trabaho, na ang mga magulang na matatanda ay alinmansa. Nalipat sa mga nursing home o pumanaw na at hindi na maalagaan ang kanilang mga anak. Kailangan mo lang pumasa sa isang pisikal na hamon at isang pagsubok sa pagtanggap, at maaari ka nang manirahan doon nang hindi nagtatrabaho sa buong buhay mo. Inimbestigahan ni Hiki ang organisasyon. Ang patalastas ay hindi naiiba sa isang pyramid scheme. Lubha itong kaina-hinala. Silang tatlo, kasama si Inaw, ay mabilis na nagtungo sa organisasyon upang mag-imbestiga. Sa kasamaang palad, napakahigpit ng kanilang mga protocol sa seguridad. Si Hana ay nagmakaawa at nagsumamo, halos handang lumuhad at tawagin ang kanyang mga namayapang ninuno. Mula sa libingan, ngunit pinaalis pa rin nila siya. Sa huli, kinailangan ni Inaw gumamit ng isang espesyal na aparato upang umakyat sa gusali,
Pagkatapos ay hilahin si Yoshio pataas upang magsiyasat mula sa itaas. Ang lugar ay kahawig ng mga espesyal na internet cafe sa Japan, na may maraming maliliit na pribadong silid na masikip ngunit pwede pa ring tirhan. Ang mga taong nakatira dito ay tinatawag na NEETs, mga walang trabahong individual na tumatangging magtrabaho. Ang termino ay umiral na mula pa noong nakaraang siglo kaya hindi na marami ang nakakaalam tungkol dito. Sa isang sandali ng kapabayaan, aksidenteng sumandal si Yoshio sa isang pader at ito ay naguho. Nagpakita ng isang taong nakaupo sa loob. Nagtanong lang si Hana sa lalaki kung kilala niya ang tao sa litrato. Sa halip na sumagot, tinawag ng lalaki ang seguridad para sa kanila. Habang sila ay tumatakas, isang mabait na residente ang nagpapasok sa kanilang dalawa sa kanyang silid. Pagkatapos ay nagbahagi siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Kung bagong nawawala lang si Koichi, maaaring nasa ibabang palapag siya at kumukuha ng entrance test. Hindi maiwasang isipin ni Hana kung bakit pinili ng lalaki na manatili sa isang nakakasakal na lugar. Ipinaliwanag niya na ang paninirahan doon ay nangangahulugang hindi siya magiging pabigat kaninuman. Kung siya ay mamatay, aayusin ng organisasyon ang kanyang labi ng malinis nang hindi magbibigay ng problema sa kanyang mga anak. Tunay na nakapanlulumo na pakiramdam ng mga magulang na hindi man lang nila mahiling sa sarili nilang mga anak na asikasuhin ang kanilang huling habilin. Nagtaka si Yoshio kung bakit hindi na lang sila pumili na mamatay kaysa magdusa ng ganito. Tinukoy ni Hana na hindi pa naman talaga namamatay si Yoshio, kaya ano ang alam niya? Sa sandaling yun, ang mabait na matanda ay sapilitang inilabas ng mga kawani mula sa kanyang silid. Nakita ito ni Hana at hinabol sila, hindi pinansin ang paalala ni Anao na manatiling nakatuon sa misyon. Sumakay siya sa shaft ng elevator pataas sa itaas na palapag. Doon, nakita ng dalawa ang isang nakakapanindig balahibong tanawin ng mga bangkay na nakakalat sa lupa. Sa loob ng walang laman na silid ay may maliit na lugar para sa operasyon kung saan kumukuha ng organo ang mga doktor mula sa mga residenteng walang trabaho nang walang pahintulot nila. Mas nakakagulat, ang forensic examiner na nireport ng pulis na nawawala, si Kayu Aimoto, ay nagtatrabaho mismo rito. May hitsura ng kasiyahan sa kanyang mukha. Iginiit niya na ito ang tamang gawin. Ang mga palamunin na walang silbi na ayaw magtrabaho ay dapat man lang mag-ambag ng malusog na bahagi ng kanilang katawan sa lipunan. Si Hana ay napipi. Kung nagpapatakbo ka ng iligal na kalakalan ng organo, sabihin mo na lang. Huwag kang magpanggap na parang isang banal na nagkakawang gawa. Si Yoshio, na nakatayo sa tabi niya, ay talagang naisip na may punto ang forensic examiner. Agad siyang pinagalitan ni Hiki dahil sa pagiging hanggal. Walang sino man ang pumunta rito nang walang takot sa kamatayan, na nagpapatunay sa punto ni Hiki. Naghagis si Hana ng dart sa button ng pang-release ng bintana. Ang drone owl ni Hiki sa labas ay nakakuha ng footage ng eksena at ipinalabas ito sa mga residenteng walang trabaho sa ibaba. Nakita nila ito at nagsitakas sa takot. Nang tangkain ng mga gwardya na harangan ang mga labasan, pinaglayo ni Hana ang mga gwardya. Isa sa kanila ang nagpaputok, ngunit dahil nandoon si Yoshio, hindi iyon naging problema. Tumayo ka lang malapit sa kanya at hindi ka tinatabla ng bala. Sa huli, kinuha ni Yoshio ang isang monitor mula sa control room at inihagis ito sa labas. Dumating kaagad ang pulisya, na sinenyasan ni Hiki, at ang buong grupo ay dinakip. Nahuli ni Inaw sa labas si Kaichi at ibinalik siya sa kanyang ina. Misyon kumpleto. Pagkatapos ng insidente, muling tumutol si Inaw sa pagsali ni Yoshio sa koponan. Narinig lang ito ni HI sa isang tenga at lumabas agad sa kabila. Si Yoshio lang ang nag-iisang tao sa opisina na talagang tumatawag sa kanya ng daddy at sumusunod sa kanyang mga patakaran, kaya wala nang dapat pagtalunan. Kinabukasan, pumunta si Hana sa eskwela gaya ng kinakailangan. Pinayagan siya ng eskwelahan na malayang gumala tulad ng asong gumagala sa bukirin, ngunit minsan isang buwan ay kailangan niyang dumalo kapag pinatawag ng guro. Kaya ngayong araw, sa wakas ay nagpakita na rin sa eskwelahan ang hari ng pagliban. Para sa kanya, ang eskwelahan ay mas laro kaysa pag-aaral. May kaibigan si Hana na isang henyo sa inhinyeriya. Ang dart na lumipad palabas at bumalik tulad ng boomerang ay kanyang nilikha. Kamakailan lang, gumawa pa nga siya ng bagong plano para sa isang disenyo na mas magiging mahusay pa kaysa sa nauna.
Masayang nag-uusap ang dalawa tungkol dito ng isang estudyante sa labas ang nagbukas ng pinto at nataman sa mukha bago pa man makapasok. Miyembro siya ng science club, pero wala siyang ginagawang aktwal na pananaliksik. Ang trabaho niya ay maglinis at panasan ng lahat ng kalat na ginagawa ng dalawang baliw na ito sa tuwing gumagawa sila ng gulo. Sa totoo lang, hindi alam ni Yamain kung miyembro ba siya ng science club o tagalinis lang para sa dalawa. Gusto na niya talagang umalis sa grupo. Pero binalaan siya ng pinuno ng mga imbentor na kapag umalis siya, kahit asong gala ay hindi siya susunod, lalo na ang isang babae. Lubos na walang magawa si Yamain. Ayaw naman talaga siyang sundan ng mga babae. Lahat sila ay humahabol kina Hana at sa isa pang lalaki. Pagkatapos makinig sa mga reklamo ni Yamain, bumalik agad ang dalawa sa pagsubok ng kanilang maliliit, magaan na lumilipad na kagamitan na may kakayahang mag-record at sumubaybay ng mga tao. Sumunod si Yamain nang may pag-aatubili sa bawat isa. Kung biglang bumagsak ang alinman sa mga ito, mawawala ang kanyang buwanang baon at wala na siyang makakain kundi lupa sa nalalabing bahagi ng buwan. Sa panig naman ng pulisya, nagpapatrol si Nanaw at ang kanyang kasamahan nang makita nila ang isang nakabaligtad na patrol car. Kinailangan ng malaking pagsisikap para mahaila ang opisyal palabas. Sa kanya ay mayroong isang disk na may sulat na nagsasabing para kay Eggchai ito. Agad na pinuntahan ni Nao si Eggchai para humingi ng tulong, habang ginamit niya ang tracker para hanapin si Yashio. Mahimbing ang tulog ng bata at hindi ito masaya na nag-ambala. Tinawagan niya si Hana para tanungin kung may paraan para tanggalin ang tracker. Walang pakialam si Hana sa tanong nito. Ang alam lang niya ay may nangyayari sa opisina ng detective at gusto niyang bumalik. Ngunit hindi siya pinayagan ni Eggchai. Kung ayaw niyang matanggal sa eskwelahan, mas mabuti pang manatili siya at mag-aral. Ang kaso ngayon ay hahawakan ni Yashio. Ayaw niyang makisali, ngunit dahil sumali siya sa club ng boy detective, ibig sabihin ay kailangan niyang ituring si Eggchai na parang kanyang ama. Pinilit din siya ni Nao. Kung tatanggihan niya ang misyon, hindi na siya papayagang matulog dito. Maaari siyang matulog sa ilalim ng tulay sa halip. Kaya napilitang bumalik si Yashio. Ipinagbigay alam ni Nao sa lahat ang sitwasyon. Ang mga opisyal na nagpapatrolya sa sasakyang natagpuan ay sina Kanda at Aimezumi. Si Kanda ay natagpuan ngunit walang malay. Nawawala si Aimezumi, hindi alam kung nasaan. Pinanood pagkatapos ng lahat ang video sa disk, at ito ay ang nawawalang opisyal, na nagbabasa ng mensahe mula sa 20 faces. Maglalaro sila ng laro. Kung makita ni Eggchai si Aimezumi bago mag-alas 9, panalo siya. Kung matatalo siya, mamamatay ang opisyal. Nagtaka si Eggchai. Si 20 faces ay isang kriminal na may prinsipyo. Hindi siya pumapatay ng tao. Tamang-tama, lumabas si 20 faces sa footage. Totoo, hindi siya pumapatay, ngunit kung aksidenteng may mapahamak na pulis sa harap niya, hindi man lang kikilos si 20 faces para iligtas sila. Iyon din ay bahagi ng kanyang code. Ngayon, malinaw na ang lahat. Biglang nagbago ang isip ni Eggchai at tumangging tanggapin ang kaso, maliban kung pumayag si Yoshio na magtrabaho. Nakatayo lang ang bata na walang emosyon. Bakit siya magmamalasakit? At nagsimula ng mainis si Nao. Nakasalalay ang buhay ng isang tao at parang walang pakialam ang batang ito. Pero paano mauunawaan ni Yoshio ang halaga ng buhay kung hindi niya nga pinahahalagahan ang sarili niya? Nang makita niya ang lahat na nagtatalo hanggang sa sumakit ang kanyang ulo, tinalikuran ni Eggchai ang mga laro at tinanggap ang kaso. Kailangan din, syempre, na sumama si Yoshio. Ang daddy ng buong opisina ng detective ay nagsalita na. Pagkaraan ng matagal-tagal na pag-iimbestiga at pagsusuri sa lahat ng posibleng anggulo, wala pa rin silang makitang kahit isang pahiwatig. Sandali siyang tumahimik, saka nagtanong kung may kondisyon sa mata si Imaizumi. Kinumpirma ni Nao na hindi niya ginawa. Kung gayon, ang paggalaw ng kanyang mga mata sa video ay lubhang kakaiba. Kung bibigyang kahulugan mo ang mga ito bilang isang cipher, itinuro nito ang isang tubo ng paagusan. Pagkarinig nito, agad na bumalik si Nao upang tawagan ang pulisya. Tinanong ni Yoshio si Eggchai kung tama ba talaga ito. Sa kaalamang maaaring humantong ang patnubay ni Inaw sa pagkalibing nilang lahat sa isang libingang maramihan, hindi sigurado si Eggchai. Mayroon lang siyang buong pananalig sa henyong utak ni Inaw. Ang pulisya ay nagtipon sa tubo ng paagusan. Sumama rin sina Yoshio at Inaw.
Inisip ni Yoshio na wala itong saysay. Nandoroon na ang pulis, kaya bakit pa pupunta? May pakiramdam si Inaw na may kakaiba. Si 20 Faces ay isang henyong kriminal, hindi isang hanggal na maliit ang utak. Napakadali ng misyong ito. Sa sandaling yon, sinabihan ni Inaw si Yoshio na tumabi. Binuksan niya ang isang transparent na payong na humaharang sa sikat ng araw. Mula sa kabilang direksyon, silang dalawa ay lubos na hindi nakikita. Ganito ang reaksyon ni Inaw dahil may nakita siyang mga tao sa unahan. Binalak niyang sundan sila, kumpiyansa siyang ito ang magtuturo sa kinaroroonan ni 20 Faces. Ngunit habang nilalagpasan sila ng dalawang lalaking nakamaskara, itinapon ng isa sa kanila ang upos ng sigarilyo kay Yoshio. Nagkamali ang depensa niya, kaya nabuking sila sa kalaban. Mabilis kumilos si Inaw, parang kidlat. Bagamat may pinsala, sumugod siya at napatumba ang dalawang lalaki. Habang mabilis siyang lumingon upang sisihin si Yoshio sa pagiging isang perwisyo, sinuntok siya ng isa sa kanila sa ulo. Mabilis si Inaw ngunit kulang sa lakas. Tiningnan nila si Yoshio na nakatayo lang doon, hindi kumikilos, lubos na naguguluhan. Bakit hindi niya tinutulungan ang kanyang kasamahan? Nakatayo si Yoshio na parang isang amo. Bakit siya tutulong? Nang bumaba ang tarangkahan, nakatayo pa rin siya sa parehong lugar, na lalo pang ipinagtaka nila. Nag-antay sandali si Yoshio, at dumating din kalaunan si Inaw. Nagulat siya ng husto nang makitang nakatayo pa rin si Yoshio doon at walang ginagawa. Huwag siyang sisihin. Dahil sa napakalakas na pananggalang, hindi pa kailanman napiit si Yoshio noon. Sinubukan niyang sirain ang pinto ngunit nakakagulat na hindi ito nasira. Sa pinakamalala, ilang maliliit na bitak lamang ang lumitaw. Patuloy na binabangga ni Yoshio ang pinto hanggang sa nagsimula itong lumukat papasok. Nang nagsisimula na siyang mapagod at malapit ng umupo at magpahinga, nagsimulang bumaha ang tubig. Wala nang pagpipilian si Yoshio kundi ang magpatuloy. Hindi siya namamatay, ngunit si Inaw ay tiyak na maaaring mamatay. Sa bahagi ni Aiche, binisita niya si Opisyal Kanda sa ospital para maghanap ng mga pahiwatig. Pagkapasok pa lang niya sa silid, isinara niya ang pinto at hindi niya pinayagan si Inaw na sumunod. Base sa kanyang mga obserbasyon, mayroong napakakaiba sa opisyal na ito. Ang kotse ay nabangga mula sa harap at tumaob, subalit wala man lang gasgas sa kanyang mukha. Ang paraan din ng kanyang paghawak sa disk ay hindi karaniwan. Kaya naman, sigurado si Aiche na may koneksyon si Kanda sa 20 Faces. Tulad ng hinala niya, si Kanda ay impormante nga ng 20 Faces. Nagtawa siya ng malakas, at pagkatapos ay tinukso si Aiche. Ang pagkatalo sa 20 Faces ay nagpatanggal sa kanya ng pasensya, hindi ba? Tapos na si Aiche sa pagiging maawin. Mahigpit niyang pinisil ang braso ng lalaki. Napasigaw si Kanda sa sakit, at pagkatapos ay nagsimula ng magsalita. Ang 20 Faces ay walang iba kundi isang kriminal, at dahil kriminal siya, bakit hindi siya papatay? Ngayon, hindi siya nagnanakaw ng anumang partikular na bagay. Sa halip, ninanakaw niya ang tiwala ng publiko sa pulisya. Kung halos 100 pulis sa sistema ng kanal ang namatay, ano ang mangyayari sa mga mamamayan? Ano ang mangyayari sa buong kapulisan ng Japan? Naunawaan ni Aiche ang lahat sa sandaling marinig niya yon. Sinugod ni Naw ang silid mula sa labas, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, agad siyang isinama ni Aiche upang magtungo sa sistema ng paagusan at iligtas ang lahat. Tunay na nakagawa si Aiche ng isang pagkakamaling hindi sukat akalain. Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa isang kriminal, at ngayon, ang sitwasyon ay mas kritikal kaysa kailanman. Sa mismong sandaling yon, tumunog ang orasan ng 8:00, at nakalaya na si Hana. Agad siyang kumilos. Ang problema ay medyo malayo si Hana sa sistema ng paagusan. Sa kabutihang palad, nakasalubong niya si Katsuda, isang kaibigan ni Inaw at dating miyembro ng Boy Detectives Club. Sa hindi malamang dahilan, tinalikuran ni Katsuda ang pagiging detective at bumalik sa ordinaryong buhay. Hindi man lang siya masakiyan ni Hana hanggang sa nabanggit niya na nasa panganib si Inaw, at kung walang tulong ni Katsuda, mamamatay si Inaw. Doon lang pumayag si Katsuda na tumulong. Sa panig ni Inaw, pinilit ng husto ni Yoshio, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Hindi rin sila makakontak ng sinuman sa labas. Ang signal ay alinman sa nahaharangan o sadyang pinutol ng isang tao upang pigilan ang komunikasyon.
Sa pagitan ng dalawang panig, nakikita ang sitwasyong lalong lumalala sa bawat segundo. Tumingala si Inaw sa kanal ng tubig sa itaas. Sinabi niya kay Yoshio na tumakas doon. Walang saysay ang manatili rito. Si Inaw naman ay aakyat sa butas sa itaas. Kung magkakaroon siya ng sapat na swerte para pilit buksan ito, mabubuhay siya. Kung hindi, mamamatay siya. Narinig ito ni Yoshio at umakyat nang hindi man lang nagtanong kung paano kakayanin ni Inaw sa mga paa niyang halos hindi na makasuporta sa kanya. Anong batang walang utang na loob? Bamantong hininga si Inaw, pagkatapos ay kumapit sa pinto at dahan-daang hinayla ang sarili pataas gamit ang tanging ang kanyang mga braso. Nang walang lakas sa kanyang mga binti, nadulas si Inaw at bumalik sa pagbagsak ng higit sa iilang beses, ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo, tumanggi siyang sumuko at patuloy na pinipilit ang kanyang sarili ng mas matindi. Ang problema, tanging kapag tumaas ng sapat ang tubig saka lamang niya maabot ang hatch sa kisame, at hindi pumanig sa kanya ang kapalaran dahil hindi niya ito mabuksan. Patuloy na tumataas ang tubig. Tumigil siya sa pagsubok at tanging makapaghintay na lang. Alinman, darating ang kanyang mga kasamahan sa oras, o maghihintay siya sa kamatayan. Ang isip ni Inaw ay bumalik sa mga araw nang una siyang sumali sa detective club, noong si Katsuda ay miyembro pa rin. Si Inaw ay ambisyoso, gusto niyang maglaro ng tennis at maging detective at lahat ng iba pa ng sabay-sabay. Wala si Katsuda ng ganoong klaseng enerhiya. Gusto lang niyang umalis sa grupo at magtuon sa tennis. Isang araw matapos nilang matapos ang ensayo, nakatanggap sila ng ulat na may nagpapatakbong kriminal sa malapit. May narinig na putok ng baril. Ayaw ni Katsuda na ipagsapalaran ang paglapit sa panganib. Hindi ba mas matalino na maghintay na lang sa pulis? Ngunit hindi ganoon ang pag-iisip ni Inaw. Itinabi niya ang kaibigan sa tambak ng basura at sumugod ng pasulong, nagawa niyang maalis ang baril mula sa kamay ng kriminal sa tamang oras. Sana naging maayos ang lahat kung hindi nalihis ang atensyon ni Inaw, na nagpahintulot sa kriminal na muling kunin ang baril at hawakan ang isang tao. Nakita ni Katsuda kung gaano nakapanganib ang sitwasyon at dali-dali siyang sumugod. Ang dulang na kriminal ay walang tigil na nagpapaputok sa bawat direksyon, dahilan upang bumagsak ang kalapit na iskapul direkta sa isang nakatayo. Sumugod si Inaw upang iligtas ang tao ngunit nadaganan ang kanyang binti sa ilalim ng tumpok ng bakal. Kahit dinala siya sa ospital sa tamang oras, at walang bali o sirang buto sa kanyang tuhod, sa hindi maipaliwanag na dahilan. Gaano man karaming rehabilitasyon ang gawin, hindi na maibabalik sa normal na paggana ang kanyang binti. Sabi ng mga doktor, si Inaw ay may psikolohikal na hadlang na siyang sanhi ng kanyang kondisyon. Mula noon, gawaing pang-opisina na lamang ang kaya ni Inaw. Pilit niyang ipinapakitang maayos siya hanggang sa binanggit ni Katsuda ang mga pangarap na minsan nilang pinagsaluhan. Sa sandaling yun, lahat ng emosyon na pinipigilan ni Inaw ay biglang kumawala mula sa kanya at bumuo sa kanyang matalik na kaibigan. Walang sinabi si Katsuda, iniwan na lamang niya ang kanyang badge at umalis. Sa pag-alala sa lahat ng yun, gusto na lamang ni Inaw na humingi ng paumanhin sa kanyang kaibigan. Nang malapit nang umapaw ang tubig sa kanyang ilong, biglang bumukas ng bahagya ang takip sa itaas, at inabot ng braso ni Katsuda si Inaw upang hilahin siya pataas. Nakaligtas siya sa kamatayan sa nipis ng buhok. Sa itaas, isang malaking pulutong ang nagtipon, karamihan ay mga pulis na nasa tungkulin pa rin. Lubos nilang nauunawaan kung gaano kapanganib ang sitwasyon ngunit tumangging umalis. Taglay nila ang kanilang dangal. Paano nila pababayaan ang isang kapwa-opisyal na humaharap sa kamatayan at tatakasan? Iyon ay isang gawa ng kaduwagan, kaya sila nanatili. Dinala ni Hana ang maliliit na kagamitang lumilipad na bagong nabuo sa kanyang paaralan. Salamat sa kanila, nakita na ngayon ni Inaw ang isang tumpak na mapa ng sistema ng paagusan. Isang tingin pa lang sa mapa at agad nang nalaman ni Inaw kung saan itinatago ni 20 faces ang taong hawak niya. Hindi alam ni Hana kung tama ba si Inaw, ngunit pinatakbo pa rin ni Aiche ng mabilis ang sasakyan patungo sa locus yung itinuro ni Inaw. Sa daan, nakita nila si Yoshio na nakahandusay sa lupa, lubusang naupos sa pagod. Talaga namang isang kakaibang tanawin. Isang batang gustong mamatay ang lumaban para makatakas hanggang sa bumagsak siya sa pagkapagod. Pagkatapos nilang makabangon mula sa kanilang pagkabigla, dumating ang dalawa sa isang bakanteng lote.
Naroon nga sina 20 Faces at Ai Mizumi. Ang pagkakita sa bihag ay nangahulugang nagtagumpay si Ike Che sa kasunduan, ngunit binawi ni 20 Faces ang kanyang salita. Nagpakawala siya ng rumaragasang tubig mula sa itaas, pagkatapos ay hinawakan ang opisyal at tumakbo. Ilang minuto na lang bago mag-alas 9, nagsimula ng magpanik si Hana. Sa kabutihang palad, nakagulong-gulong si Yoshio mula sa lupa at napunta sa tubig. Ang mga salarin na nakamaskara ay hindi agad nakakilos at direktang tinamaan siya ng kanilang speedboat. Natural lamang, nahati ng dalawa ang bangka at sumabog. Natigilan si 20 Faces sa nakita. Paano nga ba hindi siya matutulala? Ang kanyang sandaling pagkabigla ay nagbigay kay Hana ng pagkakataong sagipin ang opisyal. Tapos na ang laro. Alas 9 na. Nanalo sila nang napipinto na ang pagkatalo. Hindi inasahan ni 20 Faces na matalo ng ganito. Nagsuot siya ng tubo sa bibig para makahinga at sumisid sa ilalim ng tubig. Hindi na siya hinabol ni Ike Che. Ang mahalaga ngayon ay ang makipag-ugnayan kay Ino para sagipin ang mga naipit na opisyal. Doon lang tuluyang nakapagpahinga si Ino. Ibinunyag ni Katsuda na nakita niya si Ino dahil itinuro ni Yoshio ang daan. Kung wala siya, hindi sana siya nakarating sa tamang oras. Inamin din ni Katsuda na hindi niya talaga hilig ang pagiging detective, kaya hindi dapat sisihin ni Ino. Sarili niya. Sa kabilang banda, pakiramdam niya ay mas angkop siya para sa puwersa ng pulisya. Kung si Ino ang magiging Ike Che sa hinaharap, kung gayon, kailangan ni Katsuda na maging susunod na Nao. Tanging sa ganoong paraan lamang mararating nilang dalawa ang kanilang buong potensyal. Naudyukan ng mga salitang yon, bumalik si Ino sa ospital at ipinagpatuloy ang rehabilitasyon. Kung makakalakad pa ba siya ay hindi pa rin tiyak, ngunit umuusad ang mga bagay sa tamang direksyon. Tungkol naman kay Yoshio, tulad ng ipinangako ni Ike Che, siya ay ginantimpalaan ng bundok ng mga pastry matapos ang trabaho. Ito ang unang beses ni Yoshio na kumain ng mga ito at nagustuhan niya ito. Bumili siya ng marami, pero isang piraso lang ang ibinahagi niya kay Hana. Kinabukasan, dahil walang magawa si Hana, pinuntahan niya si Yoshio para makipagkulitan. Ginugol ng dalawa ang umaga sa paggawa ng vlog tungkol sa kung paano lumipad gamit ang mga sipa ni Yoshio. 4 na beses nang nakatalo ng bata ngayong umaga nang walang gallows. Ang tanging nakakapagod lang ay ang pag-akyat pabalik sa matayog na gusali sa bawat pagkakataon. Nang magsawa na sila sa paggawa ng video, sinuri ni Hana ang tulugan ni Yoshio. Ang lugar ay parang tambakan ng basura. Maging ang mga daga ay mandidiri sa sobrang dumi nito. Sinabi ni Hana kay Yoshio na sa opisina na lang matulog. Malinis ito, comfortable, hindi siya magugutom, at mabubuhay siya ng parang hari. Sukang-suka na si Yoshio sa mga kalokohan ni Hana kaya kumikirot na ang ulo niya. Wala ba siyang ibang magawa kundi sundan-sundan siya na parang ligaw na kaluluwa? Sa totoo lang, iyon nga ang nangyari. Pumunta si Hana sa opisina ng umagang yun para lang makita ang isang sulat mula kay Ike Che na nagsasabing nagtrabaho siya ng husto kahapon at dapat siyang magpahinga sa araw na yun para magpahinga at maglibang. Kaya naman pumunta si Hana dito para magpalipas ng oras. Pero mabilis siyang magsawa. Maya-maya, nahila na ni Hana si Yoshio pabalik sa opisina at tinawagan si Inaw, humihingi ng mga case file para mawala ang kanyang pagkainip. Tumanggi si Inaw. Si Hana pa lang ay sapat ng problema. Idagdag pa si Yoshio at mauuwi sa pagbabayad ang opisina sa mga kliyente para sa mga pinsala. Nag-aaral siya at hindi makapagbantay, kaya tumanggi siyang magbigay ng anumang kaso. Inakala ni Inaw na ayos na yun, ngunit heto na nga, si Hana mismo ang naghalungkat sa mga file at umalis para magtrabaho. Ang unang trabaho ay ang pagpapanumbalik ng isang florera para sa isang kliyente. Sino ang nakakaalam kung bakit hihilingin ng sino man ang ganoong bagay, ngunit hindi na siya nag-abalang magtanong. Hanggat nagbabayad sila, gagawin niya ito. Nangailangan ito ng tulong ni Hiki. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng makabagong teknolohiya na kayang hawakan halos anuman. Iwan lang ang florera doon at magagawa ito sa kung anong paraan. Habang ginagawa nila yon, iniabot ni Hiki kay Yoshio ang isang membership form upang punan. Doon niya lang na-realize na walang alam ang bagong miyembro ng club tungkol sa sarili niya. Pero nang malaman ng kanyang ina kung nasaan siya, kung saan siya galing, o kung gaano na siya katanda, talagang natalo si Hiki kay Yoshio.
Ilang sandali pagkatapos, dinala ni Hana si Yoshio sa paaralan upang makita si Automo. Isang kliyente ang humiling na kumpunihin nila ang isang espesyal na music player. Ang may-ari ay nakabisita na sa maraming tindahan, ngunit wala ni isa ang nakapagkumpuni nito. Kaya ganoon ito napunta sa mga kamay ni Automo. Tiningnan lang ito ni Automo, kinumpuni agad, pagkatapos ay nagpasya na subukan ang isang atake kay Yoshio. Sa sandaling lumapit ang dart, ito ay nabasag. Hindi makapaniwala si Automo sa sobrang gulat. Akala niya palagi ay gawa-gawa lang ni Hana ang lahat. Ngunit ito ay totoo pala. Dahil nasa paaralan na sila, dumaan si Hana upang tingnan si Inaw. Hindi na kailangang sabihin, alam na ni Inaw na binaliwala ng batang pasaway ang mga utos, kinaharap ang mga kaso ng mag-isa, at pagkatapos ay isinama ang lahat sa pagtulong. Nilabag nito ang mga patakaran. Kung kukuha ka ng kaso ng walang pahintulot, kailangan mo itong asikasuhin ng mag-isa. Narinig yun ni Hana at binaliwala lamang niya. Basta nagdadala siya ng pera, nagliliwanag ang mga mata ni Ike Che na parang ilaw ng sasakyan at hindi niya mapapansin ang anumang paglabag sa patakaran. Kalaunan, inihatid ni Hana ang naibalik na plorera sa kliyente. Sa kasamaang palad, ang umarkila sa kanila ay ang manugang na babae. Ngunit ang nakatanggap nito ay ang biyenang babae. Ipinagpalagay ng matanda na sinusubukan ng kanyang manugang na ibenta ang lumang plorera para sa pera. At nagalit ng matindi, nagtalo ang dalawang babae simula sa harapan ng bakuran hanggang sa loob ng bahay. Hindi masabi kung aabot sa paggamit ng matalim na bagay ang paghaharap nila. Ang unang trabaho ay bigo, kaya lumipat sila sa pangalawa. Tuwang-tuwa ang kliyente na naayos ang music player. Ngunit wala pang 5 segundo, biglang lumabas ang matatalim na bahagi mula sa aparato, na labis na ikinagalit ng kliyente, kaya't pilit niyang inatake si Hana. Pagkatapos yun, nagpunta ang dalawa para magtrabaho sa bakuran, natisod at nahulog si Yashio, at ang puno sa likod. Siya ay kinilala bilang banta ng kanyang hadlang at siya'y inalis. Lubos na walang pag-asa. Minsan, sinubukan nilang mag-alaga ng bata. Dahil sa kanilang pambihirang husay sa paggawa ng kung ano-anong mali, nagawa ni Hana na magsisigaw ng matindi ang mga bata hanggang sa halos mapaus na ang kanilang lalamunan. Dahil hindi epektibo ang pag-aalaga ng bata, lumipat si Hana sa pagbubukas ng kaha de hierro. Wala siyang ideya kung paano ito gagawin, kaya hinayaan na lang niya si Yashio na sirain yun ng piraso-piraso. Pinagmura sila ng may-ari ng bahay ng husto at halos pinahabol silang dalawa palabas ng pinto gamit ang walles, habang nahuhulog ang kanilang pantalon sa pagtakbo. Ang dinamikong tambalan sa pagsira ng mga inaasahan ng kliyente ay talagang walang kapantay. Ang huling misyon ng araw ay ang subaybayan ang isang asawang nangangaliwa. Naisip ni Yashio na walang kabuluhan ito, ngunit sumama pa rin siya. Kung hindi sila magtatrabaho, wala silang kahit na anong makakain. Pinagtrabahuhan nila ito ng ilang sandali hanggang sa narating nila ang mahalagang sandali. Ang kailangan lang nilang gawin ay kumuha ng litrato at ibigay ito sa kliyente. Ngunit sino ang mag-aakala, lumapit mismo ang henyong si Yashio at diretsyong tinanong ang lalaki. Sa pagkakita sa tagpong ito, gusto nang tawagan ni Hana ang sinuman at ipaalam na mayroong kumilos na tila wala sa sarili. Pero parang nasa sinapupunan pa rin ang kanilang utak. Hindi kayang maging ganito katanga ng isang normal na tao, kaya sa 6 na misyon, bawat isa ay kanilang pinagkadyos. Naghahanda si Yashio na pag-alitan siya ni Hana ng ubod tindi, na parabang nagpapalayas ng masamang espiritu ang isang pari. Ngunit hindi ito nangyari, hindi siya pinagalitan ni Hana. Marahil ito ang eksaktong dahilan kung bakit si Yashio, sa kabila ng kanyang matigas na tindig, ay hinayaan ni Hana na akayin siya kung saan-saan ang hindi naman niya talaga alintana. Sa puntong yun, napansin ni Hana ang dalawang bata na ang remote-controlled na eroplano ay lumipad papasok sa isang kalapit na pabrika. Patuloy nilang pinipindot ang controller, ngunit hindi ito makaalis. Takot na takot ang isa sa mga bata. Ang kuya niya ay sasaktan siya sa maselang bahagi ng katawan ngayong pagkakataon. Kaya umakyat si Hana sa bakod para kunin ito para sa kanila. Hindi na malaya ng mga bata sa labas ang ginagawa nila. Patuloy nilang pinakikialaman ang mga kontrol, dahilan para bumulusok ang eroplano sa isang conveyor belt na diretso papunta sa isang hernuhan. Walang pakialam na hinabol ito ni Hana. Muling pinindot ng dalawang bata ang controller, dahilan para mapunta ang eroplano sa gitna ng pool kung saan ito nahulog.
Sa sandaling yun, sumugod si Yashio, nahuli ang eroplano, at nahulog. Nakita ni Hana ang pangyayari at kinakabahang tinawag si Yashio, ngunit walang tugon. Sa kabutihang palad, ang bata ay lumitaw makalipas ang ilang sandali, ganap na walang pinsala. Ilang beses nang tumalon si Yashio sa mga pugon noon. Bilang apo ng Diyos ng mahabang buhay, palagi siyang lumalabas ng maayos. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang araw, nakagawa rin silang dalawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Dinala ni Hana si Yashio pabalik sa opisina, at bigla na lang, may mga paputok na sumalubong sa kanya. Lihim na nag-organisa ang lahat ng isang birthday party. Dahil walang ideya si Yashio kung kailan ang tunay niyang kaarawan, pumili si Hana ng isang random na araw at pinakiusapan ang lahat na makisaya. Nagreklamo si Yashio at sinabihan sila na huwag gumawa ng anuman ng walang palm, pero masaya pa rin niyang kinain ang cake. Ang totoo, hindi pa siya makakakain. Kailangan muna niyang hipan ang mga kandila at buksan ang regalo niya. Ang regalo ay ang tulugan na laging ginagamit ni Yashio, dinala sa opisina at inilagay sa bubong. Alam ni Hana na doon lang nakakatulog si Yashio. Kung ilalagay ito sa loob ng opisina, mag-aalala si Yashio na baka aksidenteng makapanakit siya ng iba, kaya ito ang pinakamagandang pagpipilian. Nanatiling seryoso at matigas ang mukha ni Yashio na parang 1,000 taong gulang na estatwa na hirap magpakita ng emosyon, pero sa sandaling ang lahat. Sa kaliwa, isang ngiti ang tahimik na kumalat sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, ang opisina ng detective ay hindi pa rin nakakabalik sa dati. Wala pa rin si Ike, kaya ang tanging magawa ng lahat ay maglaro ng dagtungang salita. Sina Hana at Yashio ay magkakampi. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pinili nila si Inao bilang kanilang kalaban, kahit na binigyan niya sila ng handicap na 2 laban sa 1 at nilimitahan ang kanyang mga salita sa mga mula sa sinaunang kasaysayan. Nanalo pa rin siya ng malaki. Ang ganap na kapangyarihan na nakaharap sa ganap na utak ay dinurog pa rin tulad ng dati, habang nagtatalak ang lahat kung saan nagpunta si Ike, nagtataka kung isa ba siyang mayamang pilyo na basta nalang makakapagsara ng tindahan at maglaro kung kailan niya gusto. Ang lalaki ay nakahilata lang nanunood ng pelikula. Saklaw ng balita ang mga kasong naresolba kamakailan ni Nao. Nakapagtataka, ang isang figura na kasing importante ng 20 faces ay hindi man lang nabanggit. Ang media ay nakatutok lang sa isang bagay, ang mahiwaga at mahusay na assistant sa likod ng mga eksena na laging tumutulong kay Nao na mabunyag ang mga katotohanan na kahit ang pulis ay hindi malaman. Sa sandaling yun, dumating si Nao para paalalahanan si Ike tungkol sa trabaho. Ayon sa kanilang kasunduan, kailangan niyang magtrabaho kapalit ng pagpasa ni Nao ng responsibilidad para sa mga gumagawa ng gulo sa kanyang opisina. Kung naging sanhi man sila ng sunog sa bahay ng kapitbahay, lihim na pinagmamasdan ang babaeng kapitbahay habang naliligo o lihim na sinundan ng isang tao hanggang sa palikuran, si Nao ang mananagot sa lahat ng ito. Sa madaling salita, lilinisin niya ang bawat kaguluhan na ginawa ng opisina ng detective basta ginawa ni Ike ang kanyang trabaho. Kung hindi siya magtatrabaho, kahit man lang ay kailangan niyang magbigay ng impormasyon tungkol sa 20 faces. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kutob siyang may komplikadong relasyon sina Ike at 20 faces. Bakit hindi na lang tahimik na magpakasasa ang lalaki sa pagiging isang mayamang magnanakaw sa halip na patuloy namang iinis sa tuwing malapit na siyang makakuha ng mahalagang impormasyon mula dito? Dumating ang variety show na pinag-applyan niya. Si Ike, na makapal ang mukha na mas makapal pa sa sementong bakal na hindi man lang mabubutas ng maso, ay nagsimula sa isang palabas na dumungis sa ere at binulabog ang bawat tainga sa abot tanaw. Kahit ang mga baka ay mapapangiwi at worry mawawala ng ulirat sa pakikinig sa musika ni Ike. Nang matapos na siya, sinaw naman ang susunod. Iginigiit niya na kumanta sinaw ng bagong kanta upang ibunyag ang katotohanan. Kaya kumanta siya, at pagkatapos, inamin ni Ike na minsan niyang tinapos ang buhay ng isang tao. Higit pa roon, ito ay ang kanyang 2 ama. Hindi niya itinuturing ang sarili na masama dahil sila ay kakilakilabot na tao. Pero marahil ay hindi ganoon ang tingin ng 20 faces, kaya patuloy nitong sinusundan si Ike at nagdudulot ng gulo. Tumigil siya doon. Susubukan pa sanang magtanong si Nao nang ibunyag ni Ike ang katotohanan na naghahanda ito para sa isang date. Ang buhok niya ay mas makintab kaysa karaniwan, pinturahan ang mga kuko niya,
at ang bawat buhok sa kanyang katawan ay nakalasan ng malinis. Hindi pa siya kumain ng paborito niyang sibuyas at kimchi upang maiwasan ang masamang hininga. Ang lalaki siguro ay gwapo talaga para maghanda sinaw ng ganito kahanda. Ang pagtawag sa kanya ng ganoon ay labis siyang ginuluhan kaya nakalimutan niya ang lahat tungkol sa pagkuha ng impormasyon at umalis na lang. Ang pagsubok na kumuha ng impormasyon mula sa isang mahusay na detective ay talagang isang mapanganib na gawain. Sa panig ni Hana, habang wala siyang ginagawa, tinawag siya ng kanyang ama pauwi. Si Hana ay hindi isang ulila na walang tirahan tulad ni Yoshio. Sa kabaligtaran, nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Isang tingin pa lang sa opisina ng kanyang ama at malalaman mo na kung gaano sila kayaman. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tumanggi si Hana na mamuhay bilang ang batang tagapagmana ng isang mayamang dinastiya. Gusto lang niyang gumala-gala tulad ng isang walang patutunguhang manlalakbay. Tinawag siya ng kanyang ama pauwi nang walang ibang dahilan kundi ang makita ang kanyang anak. Sa ibaba, naglalaro si Yoshio sa swimming pool. Nakita ni Hana na mas lalo siyang nasisiyahan sa buhay bawat araw at hindi na niya mapigilan ang kanyang kagalakan. Mabilis siyang tumakbo pababa para makiisa sa saya. Ang magandang balita ay, sa hindi malamang dahilan, malaya nang makapaglaro ng water gun si Hana kay Yoshio nang hindi gumagana ang harang. Pinanood ng ama ni Hana mula sa loob ng bahay habang namumuhay ng ganoon kalaya ang kanyang anak, hindi sigurado kung dapat bang matuwa o malungkot. Pagkatapos maglaro ng kaunti, tinawagan niya ngayon at pinagalitan. Maging ang bingi ay makakarinig na ng ugong sa puntong ito. Kanina pa siya tawag ng tawag ngunit walang sumasagot. Gusto niya kaagad na bumalik si Hana. Nagpatong-patong ang trabaho. Sa pagkawala ni Aiche, kung aalis din si Hana, literal na wala ng tao sa opisina. Nang marinig ni Hana na may mga kasong kailangang gawin, nasabik siya at bumalik. Para naman kay Aiche, ang tanong ngayon ang nagpaanod sa kanya pabalik sa nakaraan. Siya ay isang masayahin at nakakatawang tao, ngunit sa likod niya ay isang buhay na puno ng paghihirap mula pagkabata. Malamang ay may nagawa siyang masama sa nakaraang buhay, tulad ng pagkatok ng malakas sa mga pinto ng banyo. Habang abala ang mga tao, dahil naubos na ang lahat ng kanyang swerte. Napunta siya sa isang ama na walang ibang ginawa kundi saktan ng kanyang anak nang walang humpay. Minsang pinaso ng lalaki ang likod ni Aiche gamit ang nagbabagang upos ng sigarilyo. Hanggang ngayon, hindi maalis o mapawi ng panahon ang mga peklat na iyon. Sa kabutihang palad, sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, kinupkop si Aiche ng isang detective. Ito ang kanyang pangalawang ama. Dahil sa kanya kung kaya umiral ang kasalukuyang Aiche. Nakalulungkot, isang araw, ang lalaki ay napatay sa mismong harapan ni Aiche. May hawak na baril si Aiche ngunit hindi niya ito naprotektahan. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Aiche na pinatay niya ito. Kung tungkol naman sa biolohikal na ama na tila hindi na umiral, umalis si Aiche at nagtungo sa ibang bansa, naghahanap ng isang payapang lugar upang magsimula ng bagong buhay. Iyon ang plano, ngunit sa hindi malamang dahilan, nauwi si Aiche sa pagsali sa militar, nakikipaglaban sa pinakamapanganib na mga kriminal sa planeta. Ilang panahon pa ang lumipas bago na-realize ni Aiche na lulong siya sa kasab-ikan. Walang nangyaring kapansin-pansin hanggang sa niligtas niya ang isang lalaking binubugbog sa eskinita at pagkatapos ay kinuha ito sa koponan. Dahan-dahan silang naging hindi mapaghihiwalay, tulad ng anino at ng katawan nito, hanggang sa ibinahagi ni Aiche ang kanyang malagim na nakaraan sa lalaki. Malaki rin ang naitulong ni Aiche upang mapabuti ang buhay ng lalaki at labis ang pasasalamat ng lalaki sa lahat ng ginawa ni Aiche. Marahil kapag ang pagmamahal mo sa isang tao ay umabot na sa puntong kabaliwan, ay gagawa ka ng mga bagay na tila baliw para lang mapasaya sila. Minsan nang nabanggit ni Aiche na mahilig siya sa kapanapanabik na karanasan at ayaw niya sa pagkabagot, kaya sa isang misyon, ang lalaki ay lumapit ng palihim mula sa likod at ginulat siya. Pagkatapos ay nagsabi ng isang nakakatakot na bagay ng may ganap na kaseryosohan. Hindi siya kailanman papatay ng kahit sino, ngunit gagawa siya ng mga bagay na titiyak na hindi na muling mababagat si Aiche, pagpasigla sa madilim at mapanirang pagnanasa sa kalooban niya, at sa gayon, isinilang ang 20 faces. Tunay na wala nang hihigit pa at wala nang kukulang pa sa isang baluktot na bigkis ng tadhana. Hindi lang si Aiche ang nag-iisa na isinumpa ng kapaspalad na mga pangyayari na hinubog ng tadhana. Pareho lang si Hana.
Sa kanyang pagbalik, napansin niya ang isang tao mula sa Cocker Residential District na nag-aanunsyo. Ang mga residente ay tumatangging lumipat para sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Walang sino man ang gustong sumunod. Higit pa rito, simula sa sandaling ito, ang distrito ng Cocker ay hihiwalay mula sa Japan. Kung ang pamahalaan ay matigas na papasok sa teritoryong ito ng walang pahintulot, ituturing nila itong isang paglabag sa soberanya at gagantay ng naaayon. Karaniwan, ang makakita ng ganitong nakakagulat na balita ay magpapakilig kay Hana dahil nangangahulugan ito ng isang mapanganib na trabahong haharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo lang siya roon, dilat ang mga mata, lubos na natigilan. Dahil ang taong nag-aanunsyo ay si Haro, ang kuya na hinahanap ni Hana sa loob ng maraming taon ng walang bakas. Hindi inakala ni Hana na ang araw na sa wakas ay natagpuan niya si Haro, ang kapatid niya ay nakatindig. Doon gumagawa ng isang bagay na lampas sa pangunawa, inilalagay ang sarili sa isang napakapanganib na posisyon. Nagmadaling umuwi si Hana at iginigiit na kumilos agad si Aiche. Kung hindi sila kikilos ngayon, mawawala sa kontrol ang mga bagay. Direktang tumanggi si Aiche. Kung walang formal na komisyon o hiling, hindi maaaring kumilos ang isang detective. Siya ay isang detective, hindi isang ama. Nakita na ni Hana si Aiche na kumilos ng walang opisyal na hiling ng maraming beses noon. Nais niya na pareho ang mangyari sa pagkakataong ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Aiche, sinasabing lubos na ipinagbabawal sa kanya ang umalis. Ngayong araw, nang makita ang katatagan ni Aiche, wala nang nagawa si Hana kundi umakyat sa bubong, nagdahilan na kailangan niya ng sariwang hangin. Maya-maya lang, napansin ni Yoshio ang palihim niyang pag-alis. Gustong sumunod ni Yoshio. Kung wala si Hana, hindi siya maaaring mamatay, kaya kailangan niyang sumama anuman ang mangyari. Ngunit may mas agaran si Hana na kailangang gawin sa pagkakataong ito. Kailangan niyang asikasuhin ito ng mag-isa. Hindi magkadugo sina Hana at Haro. Lumaki silang magkasama sa isang ampunan, nagkatagpo ng di sinasadya, at naging kasing lapit ng tunay na magkapatid. Nang maglaon, pareho silang inampo ng kasalukuyang pamilya ni Hana. Isang tahanang napakaganda kaya hindi na kailanman gustong umalis ni Haro. Mula noon, pinagsikapan niyang gawin ng perpekto ang lahat, mula sa mga tagumpay sa akademya hanggang sa bawat iba pang aspeto ng buhay. Parehong nagpakitang gilas sina Hana at Haro. Bata pa si Haro nang simulan niyang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Nang maayos ang lahat, sinabi ng kanilang ama kay Haro na ibabalik niya si Hana sa ampunan. Natural na tumutol si Haro. Paano nagawa ng lalaki ang ganoong kalupit na bagay? Hindi kailanman tunay na itinuring ng mayamang lalaki si Hana bilang kanyang anak nang ampunin niya sila. Si Hana ay isa lamang panakip butas kung sakaling hindi matugunan ni Haro ang mga inaasahan. Lalong lumala ang sitwasyon. Isang araw, biglang nawala si Haro ng tuluyan ng walang anumang bakas. Desperadong naghanap si Hana ngunit walang saysay. Ang ama ni Haro, syempre, ay walang pakialam. Hindi siya nag-abalang mag-alala kung buhay pa ba o patay na ang bata. Si Hana lang ang tumakbo sa bawat kalsada, nakikita ang anino ni Haro sa lahat ng dako, at nagtatanong sa bawat taong makasalubong. Ngunit hindi pa rin niya ito matagpuan. Maging kay Aiche ay lumapit si Hana para humingi ng tulong. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang pakialam si Aiche noon at pinagtabuyan si Hana na parang pumapatay ng lamok. Sa kasalukuyan, dumating na si Hana sa distrito ng Kakorogaka. Wala siyang ideya kung saan hahanapin si Haro nang bigla, mula sa likod, lumitaw si Haro at binigyan siya ng pampatulog, na dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising si Hana, nakaupo si Haro sa tabi niya. Wala siyang balak saktan ang nakababata niyang kapatid. Matapos ang masayang muling pagkikita pagkatapos ng maraming taong paghihiwalay, ipinasyal ni Haro si Hana sa kanyang nasyon. Ganoon mismo ang sinabi niya. Talagang parang isang munting bansa ang lugar na may maraming nakakagulat na mahusay na gumaganang sistema. Ginawa nila ang lahat, mula sa pagtatayo ng mga bahay at pagpapalaki ng mga hayop hanggang sa pagtatanim ng mga gulay. Kahit walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, maayos silang nakakaraos. Sa buong pamamasyal, may napansing kakaiba si Hana na nakakabit sa bawat residente. Ipinaliwanag ni Haro na mga ID tag ang mga yon, ginagamit para makilala ang kapwa mamamayan ng Kakorogaka. Matapos maglakad-lakad ng matagal-tagal, inalok ni Haro si Hana na makilala ang kanilang ina,
ang babaeng nagpalaki sa kanya at tumulong sa pagtatayo ng lugar na ito. Isa siyang matandang babae, ngunit ang kanyang mga mata at diwa ay nanatiling walang kupas sa paglipas ng panahon. Narinig na rin niya ang tungkol kay Hana sa mga kwento ni Haro. Dumating si Hana para iuwi ang kanyang kapatid, ngunit sa kanyang pagtataka, hiniling nila na manatili na lang siya. Sinabi ni Hana sa kanilang dalawa na hindi magtatagal ang lugar na ito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae. Ang bansang ito ay binuo upang protektahan ang buhay ng mga taong nakaugnay sa lupang ito ng mahigit kalahati ng kanilang buhay. Kung gusto nilang umalis, hindi niya sila pipigilan. Ngunit kung may mga dayuhang pumasok at sinubukang sirain ito, haharapin niya sila sa sarili niyang paraan. Sa mismong sandaling yon, isang helicopter ang lumitaw sa himpapawid, patungo sa himpapawid ng Kakorogaka. Ang mga loudspeaker sa ibaba ay naglabas ng malinaw na babala bago pa ito lumapit ng sapat, na sinundan ng sunod-sunod na putok mula sa mga kanyan. Sa kabutihang palad, ang mga bala ay hindi itinutok sa helicopter kundi nagsilbing babala. Iyan ang inihanda nila para kontrahin ang gobyerno. Sa pagkakita sa lahat ng ito, hindi alam ni Hana ang gagawin. Paano niya sisisihin ang kapatid niya? Ilang taon na ang nakalipas, bago umalis si Haro, kinausap niya si Hana. Hindi niya direktang sinabi na aalis siya para manatili si Hana. Ngunit kinabukasan, ang natira lang sa mesa ay isang sulat na bumabati sa kanya ng magandang kalusugan. Ang taong yun ay nawala pagkatapos noon at hindi na kailanman natagpuan. Hinanap siya ni Hana mula sa mga pangunahing kalsada hanggang sa mga eskinita. Sa tuwing may nakikita siyang kahawig ni Haro, sinusundan niya ito. Dahil doon, muntik nang mapunta si Hana sa kapahamakan. Malinaw na mahal ang kanyang mga damit. Isang tingin pa lang, masasabi mo ng isa siyang batang mayaman, na siyang dahilan upang maging puntirya siya ng mga masasamang loob. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Ike Che sa tamang oras at sumaklolo. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Nang makita kung gaano kalungkot si Hana, inaliw siya ni Ike Che. Ang kanyang kapatid ay ginagawa lamang ang nais niyang gawin. Masyado pang bata si Hana noon upang maintindihan na umalis si Haro alang-alang sa kanya. Ang tanging alam lang niya ay umalis si Haro pagkatapos makipag-usap sa kanilang ama. Sinabi ni Ike Che kay Hana na pinoprotektahan siya ni Haro. Ang dapat niyang gawin ngayon ay hindi magdalamhati, kundi magpakabuti upang kapag nagkita ulit sila, ipagmamalaki siya ni Haro. Mula noon, nabawi ni Hana ang kanyang sigla at naging ang sobrang likot na bata na siya ngayon. Si Hana ngayon ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Hindi niya alam ang gagawin habang pinipilit siya ng kanyang kuya na manatili at maging mamamayan ng sariling proklamang bansang ito. Kumpiyansa si Haro na magdadala ng kaligayahan kay Hana ang lugar na ito, na mas higit ito kaysa sa tahanan na nagbalak na iwanan siya. Ilang taon na ang nakalipas nang umalis si Haro, inakala niya na magiging masaya siya dahil alam niyang nakapanatili si Hana doon. Hanggang sa napagtanto niya na walang laman ang kanyang petaka at ang kanyang tiyan ay kumukulo na parang isang marcha ng digmaan. Nang akalain ni Haro na nagkamali siya ng malaki, lumitaw ang matandang babae na may banayad ng ngiti, hawak ang isang mangkok ng mainit na pagkain na umuusok, na nagpatanggal ng lahat ng kanyang pagkabalisa at pakiramdam ng kawalan ng direksyon. Mula noon, tinawag niya itong ina at sinimulang magtayo ng isang maliit at mapayapang bansa, isang para sa mga taong walang masulingan, gaya ni Haru mismo, kung saan sila lahat ay mamuhay ng magkasama sa kapayapaan. Lahat sana ay talagang kahanga-hanga at hindi na kailangang banggitin kung totoo nga ang sinabi ni Haru. Ang mabait na matandang inang sinamba niya ay nakikipagpulong sa 20 mukha. Lahat ng pinakamodernong teknolohiya sa depensa sa lugar na ito ay ibinigay niya. Bukod pa rito, nakikipag-ugnayan siya sa telepono sa gobyerno tungkol sa 3 bilyong yen. Kung hindi sila magbabayad, gagawin niyang mawala sa mundo ang lahat ng 317 mamamayan dito sa iyon ang tunay na mukha ng inang hinahangaan ni Haro. Sa kasamaang palad, hinding-hindi niya ito makikita. Sa oras na may makakita sa tunay niyang kulay, nakatakas na siya kasama ang tumpok ng pera sa bag sa tabi niya. Sa panig ng pulisya, mabilis silang kumilos upang palibutan ang compound. Kung kikilos si Nao, natural na hindi na maaaring manatili si Eggchi sa gilid. Siya, kasama sina Enao at Yoshio, ay dumiretso patungo sa micro-nasyon. Hindi pa rin nila maabot si Hana, ngunit pinapakita ng kanyang tracker na nasa loob pa rin siya ng residential na lugar.
Ang sistema ng depensa ng compound ay isang mahirap na problema. Madaling pasabugin ito, ngunit ang tiyakin na ang mga tao sa loob ay hindi masasaktan sa proseso ang tunay na hamon. Si Hickey ay isang henyo sa computer, ngunit kahit siya ay walang magawa. Tumatakbo ang mga sistema sa isang independyenteng network, kaya hindi niya kayang pakialaman ang mga ito. Kung ganoon, ang tanging opsyon ay palihim na pasukin at hindi paganahin ang compounds. Sistema ng kuryente upang tapusin ito. Nang sabihin ito ni Inao, sumulyap si Eggchi kay Yoshio, ang perpektong tao para sa trabaho. Medyo delikado para kay Inao, ngunit hindi para kay Eggchi. Tinanong niya si Yoshio kung gusto pa rin itong mamatay, pagkatapos ay sinabihan itong sumugod ng diretso. Ito mismo ang hinihintay ni Yoshio. Naglakad siya patungo sa markadong hangganan ng teritoryo, dumaan sa mga dingding ng may lakas, at pumasok sa residential area. Ang sistema ng depensa ay sunod-sunod na umingay sa pagbibigay babala. Papunta na ang mga security staff at robot. Hindi nakaramdam ng takot si Yoshio at hindi nag-atubili kahit isang segundo habang nagpapatuloy siya sa paglakad. Direkta nilang pinaputukan siya. Natural lang, walang tumamang bala. Nang lumapit sila, itinaboy sila ng kanyang hadlang na parang langaw. Imposibleng mapigilan si Yoshio. Narinig ni Haro ang ingay at pinuntahan upang tingnan. Nakita niya ang ilang residente na nag-iimpake at lumilikas. Dumating sila rito dahil sinabi ni Haro na ligtas ito. Napakaligtas kaya't ang mga pulis ay dumarating na may dalang baril. Sinabi ni Haro sa kanila na ito ang panahon para ang pamilya ay magkaisa. Kung aalis sila, paano ang iba? Ngunit sa kabila ng kanyang mga pakiusap, umalis pa rin sila. Nang oras na yon, tuluyang nawala ang lahat ng ilaw. Sinira ni Yoshio ang sistema ng kuryente ng compound. Palala ng palala ang sitwasyon kada minuto at lalong kinabahan si Haro. Hinarap niya si Hana at sinabing hahanapin niya ang kanilang ina. Nakasisiguro siyang naroon pa rin ito, nakikipaglaban upang ipagtanggol ang lugar na ito. Palabas na sana si Haro nang dumating si Ichie at itinutok ang baril niya pasulong. Naroon ang matanda, hawak ang supot ng pera niya, na sumusubok tumakas. Nang makitang binabantaan ni Ichie ang matanda, lubhang nagalit si Haro at naglabas ng baril. Inilapit ito kay Hana upang matiyak na hindi mapinsala ang bata. Tinamaan ni Ichie ang kamay ni Haro, dahilan para mabitawan niya ang armas. Sinigawan ni Ichie si Hana na pulutin ang baril. Sa sitwasyong ito, hindi alam ni Hana ang gagawin. Sa isang banda ay ang kanyang tagapagturo, sa kabilang banda ay ang kanyang kapatid. Hindi siya makakilos pasulong at hindi rin makaurong. Habang nag-aalangan si Hana, tumayo si Haro, pinulot ang baril at tunay na itinutok ito kay Hana. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa gatilyo, may dumating at nagpaputok ng bala na tumama kay Haro, na nagligtas sa buhay ni Hana. Tinangkang tumakbo ng matandang babae, ngunit mas mabilis ang pulisya. Dumating sila at inilagay sa kanyang mga palso ang mga pampigil na pilak, walang bayad para sa posas o ang serbisyo. Nang siya'y matamba, nakita ni Haro ng malabo ang perang nagkakalat mula sa kanyang bag. Gayunpaman, sinisisi pa rin niya si Hana, iginiit na si Hana ang dahilan ng lahat at sumire sa kanyang perpektong buhay. Matapos ang operasyon, kinausap ng pulis si Hana ng sandali para sa nakagawiang pagtatanong dahil wala siyang naging papel sa investigasyon ng kasong ito tulad ng iba. Nag-antay si Ichie sa labas, nag-aalala na baka nahihirapan ang binata sa psikolohikal na paraan, ngunit ang isinukli ni Hana ay hindi pasasalamat. Ito ay galit at sama ng loob. Alam ni Hana na nahanap na ni Ichie si Haro noon, kaya bakit hindi siya nagsabi ng anuman? Naniniwala si Hana na kaya niyang kausapin ang kapatid niya para hindi ito matuloy. Isang handgal at pambatang pag-iisip, o, hindi gaanong nagsalita si Ichie. Tinanong lamang niya si Hana kung nakatanggap na ba ito ng formal na komisyon noong panahong yun. Ang sagot ay hindi, na nangangahulugang walang pananagutan o obligasyon si Ichie sa sitwasyong yun. Ang narinig na ito ay labis na ikinagalit ni Hana, kaya halos mawalan siya ng kontrol sa tindi ng kanyang galit kay Ichie. Siyempre, hindi niya ito nagawa. Hindi sa ordinaryong araw, at lalong hindi kapag nawalan siya ng pagtitimpi. Sinabi ni Ichie kay Hana na huwag munang pumunta sa opisina, palamigin muna ang ulo bago bumalik. Sa trabaho, nang makauwi si Hana, naghihintay na ang mayordomo. Hanggang ngayon, wala pa ring binabanggit ang ama niya tungkol kay Haro,
na lubos na nagpagalit sa kanya. Ang galit niya ay handa ng sumabog. Yumukod ng buong 90 degrees ang mayordomo at nakiusap kay Hana na maging maayos sa loob ng ilang araw. Kung hindi, yayanigan ng binata ang pundasyon ng buong pamilya. Sa mga sumunod na araw, maraming kaso ang hinarap ni Ike Che para hindi masyadong mag-isip ang mga kabataan. Matapos ang ilang oras ng pagpapahinga at pagninilay-nilay, nagpasya si Hana na bumalik na sa trabaho. Pumasok siya sa opisina nang tumawag ang isang tao para magpasalamat at purihin si Yoshio dahil sa napakahusay nitong trabaho. Sa hindi malamang dahilan, ikinagalit ito ni Hana. Pagbalik ni na Yoshio at Anao, nagpakita si Hana ng masamang ugali at tinawag pa si Yoshio na halimaw, sa kabila ng siya mismo ang nagdala rito sa grupo. Hindi na natiis ni Ike Che at kinantsawan si Hana, na ang tanging layunin ay ipaalala rito na kapag nanakit ka ng iba, dapat mong tandaan na may karapatan din silang saktan ka pabalik. Ngunit sa halip, umalis si Hana na galit, at lalong lumawak ang agwat sa pagitan niya at ng opisina ng detective. Sa pinakamahinang at pinakasensitibong sandali ni Hana, 20 mukha ang dumating. Tanging ang langit lang ang nakakaalam kung isa pang halimaw na magbibigay ng sakit ng ulo kay Ike Che ang isisilang. Ang 20 mukha ang nagdulot ng pagkawala ng malay ni Hana at siya ay dinala. Nang magkamalay ang bata, hindi niya alam kung nasaan siya. Kadiliman ang bamalat sa kanya sa lahat ng dako, na ang bahagi lang ng kanyang kinauupuan ang naiilawan. Hindi nagtagal, lumitaw ang 20 mukha. Winasak niya ang pag-iisip ni Hana tulad ng tasa ng tsaa na hawak niya sa kanyang kamay. Iyon ay isa lamang ilusyon para sa pambungad na yugto. Ang sumunod ang tunay na nagdulot ng matinding paghihirap kay Hana at hindi na kayang harapin ang katotohanan. Ang sumunod ay ang imahe ni Haro na nakahiga sa kama tulad ng isang gulay, walang laman ang mga mata, walang buhay, at walang kagustuhan. Sapat ang husay ni Nao upang tamaan siya sa hindi kritikal na bahagi, sapat lang para mapigilan si Haro. Sa tamang paggaling, makapamuhay siya ng normal. Bago pa man makaramdam ng ginhawa si Hana, sinabi ng 20 mukha na gusto nang mamatay ni Haro. Wala na siyang kagustuhang mabuhay, tama nga ba ang ginawa ni Ike Che? Si Haro ang kahinaan sa psikolohikal na depensa ni Hana. Alam ito ng 20 mukha at ginamit siya bilang panimulang galaw, isang perpektong estratehiya. Sumunod ay footage ng mga batang hindi pamilyar. Sila ay napakabata, halos sangkatlupa lamang ng kanilang buhay ang naranasan bago pumanaw. Ang dahilan kung bakit hindi nasaksihan ng mga batang ito ang kagandahan ng malawak na mundo ay dahil walang magagamit na organ para sa transplant. Si Hana ang sum-ira sa pasilidad na yun, ganap na winakasan ng matatag at dekalidad na supply ng organ na tumatakbo na sa loob ng maraming taon. Ang bilang ng mga taong namamatay dahil sa kakulangan ng kapalit na organ ay patuloy lamang natataas. 20 mukha ang direktang ibinunto ng sisi kay Hana. Dahil sa kanya, nasira ang lahat. Malinaw na alam ni Hana na ang mga taong yun sa pasilidad ay hindi kusang loob na nagbigay. Hindi ito isang makataong gawain tulad ng ginagawa ng lehitimong institusyong medikal. Ngunit napakahusay ng 20 mukha sa paggamit ng doble pamantayan. Ang mga taong yun sa pasilidad ay nalagpasan na ang kanilang kabataan at wala ng ambisyon para sa hinaharap. Sigurado ba si Hana na mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa mga lumalaking bata na balang araw ay makakapag-ambag sa pag-unlad ng lipunan? Si Hana ay ginagabayan ng low-ika ng taong may kontrol sa kanya nang hindi ito isinasantabi bilang walang kabuluhan. Bukod sa paggamit kay Haro, alam din ng 20 mukha na si Hana ay sabik na sabik sa pagkilala mula sa ang kanyang ama at si Akechi. Iyon ang totoong dahilan kung bakit siya patuloy na nagtatrabaho ng napakasipag. Lumipat ang tagpo sa kanyang ama na nagbubukas ng panibagong napakalaking supermarket at ipinopromote ito sa publiko. Maayos ang lahat. Ang supermarket na ito ay may pinakamoderno at pinakamataas na kalidad ng teknolohiya, na lumikha ng malaking pag-asa sa publiko. Ang mga asset ng proyekto, kasama ang matagal ng reputasyon ng pamilya, ay nagpadali sa lahat, hanggang sa may nagtanong kung dadalhin ba niya ang kanyang pamilya doon para mag-enjoy. Sandaling tumigil ang matanda, pagkatapos ay pinatunayan na siyempre gagawin niya. Ito ay dahil abala ang kanyang anak sa club nito, at hindi niya tiyak kung kailan sila makakadalaw ng magkasama. Nagsalita siya na parang isang ama na lubos na nagmamalasakit sa kanyang anak. Ngunit mula ng araw na ampunin si Hana hanggang ngayon,
hindi pa siya nakatanggap ng kahit kititing na pagmamahal mula sa lalaking ito. Sa halip, ang lalaki pa nga ang nagmungkahi na ibalik siya sa bahay ampunan. Ang pagkukunwari sa screen ay matinding tumama sa kaisipan ni Hana, na nasa bingit na ng pagbagsak. Pagkatapos talakayin ng kanyang ama, ibinaba ni 20 Faces ang kanyang kamiseta upang ipakita ang isang pinsala ng bala sa mismong ibabaw ng kanyang puso, gawa ni Akechi. Maaaring sabik si Hana sa atensyon ni Akechi, ngunit ito ay panandalian lamang at hindi kailanman magtatagal. Ang pagsunod sa isang tao ay napakadali para kay Akechi. Sa isang iglap lang, kaya na niyang tapusin ang lahat. Ito ang maaaring kahinatnan ni Hana kung patuloy siyang susunod sa isang tulad ni Akechi. Si Akechi ay isang taong nabubuhay para sa kilig at kawalan ng katiyakan. Ang kagalakan at pagkabiti na dati niyang nakuha kay Hana ay unti-unting kumukupas at napapalitan ni Yashio. Kung hindi magbabago si Hana, siya ang iiwanan ni Akechi. Tiyak na hindi nagsasabi ng totoo ang 20 Faces. Sinasadya niyang sirain si Akechi upang magpaalab ng galit kay Hana laban sa kanyang mentor. Mahirap ito, ngunit sa pagiging mainitin ng ulo ni Hana at si Haru na nakahiga sa ospital at gustong mamatay, posible ito. Habang si Hana ay nasa gitna ng psikolohikal na labanan kasama si 20 Faces, isinama ni Hei sina Hinaw at Yashio sa isang misyon. Ipinalabas ito ng live ni 20 Faces para panoorin ni Hana. Sa pagkakataong ito, umarkila sa kanila ang isang kliyente upang imbestigahan ang isang tanyag na pinagmumultuhang hotel. Sa loob, lahat ng uri ng kakaibang phenomena ang nangyayari. Biglang nabasag ang mga chandelier, mga frame ng larawan ang lumutang sa ere at saka lumipad patungo sa mga tao. Dahil naroon si Yashio, hindi nasaktan ang grupo ni Akechi. Ngunit sa ganitong takbo, lubos na mahihirapan sa paggalaw ang mga binata. Kaya lumabas ang dalawa at hinayaan si Yashio na magtrabaho ng mag-isa. Agad niyang natagpuan ang taong nagpapanggap sa mga multo at iniharap sila kay Akechi. Ang nagpapanggap na multo ay walang iba kundi ang kliyenteng umupa sa kanila. Talagang nakakalito, gusto ba niya ng kasikatan o desperado siyang panatilihin ng gusali kaya niya ginawa ang lahat ng ito. Habang nasa loob pa si Yashio, si Hana, na nasa ilalim ng kontrol at may hindi matatag na pag-iisip, ay narinig si Akechi na sinasabing may kakayahan si Yashio bilang isang tunay na detective, mas mahusay pa kay Inaw. Ngunit si Hana ay hindi isang detective. Sinabi ito ni Akechi dahil hindi niya alam kung kailan babalik si Hana, ngunit hindi narinig ni Hana ang bahaging iyon. Nagsimula siyang unti-unting lumubog sa kaguluhan. Ang 20 mukha ay naghihintay para sa mismong sandaling ito at sinamantala ang pagkakataon. Inabutan niya si Hana ng baril. Nang itinulak ng 20 mukha si Hana sa bingit ng pagguho ng kanyang kalooban at pagkasira, ang tunog ng putok ng baril ang magiging hudyat. Tinanong ng 20 mukha si Hana kung mananatili siyang larwang pinabayaan ni Akechi o magiging isang nagbibigay ng di inaasahan. Pinindot ni Hana ang gatilyo ng paulit-ulit. Sa bawat pagpindot, mariin niyang tinanggihan na maging laruan ni Newman. Ngunit hindi rin siya magiging isang taong nahuhumaling na maalala, tulad ng 20 mukha. Subalit tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin ni Hana. Matagumpay na nadala si Hana sa dilim, ipinasabi ng 20 mukha kina Akechi at sa ama ni Hana na kinuha niya ang bata. Darating kaya sila upang iligtas siya, at ganoon nagsimula ang laro na maingat na inihanda ng 20 mukha. Ang lugar na inihanda ng 20 mukha para kay Hana ay isang eroplano sa himpapawid, para sakaling mahanap sila ni Akechi ng masyadong mabilis. Ngayong tapos na ang trabaho, sabay silang tumalo ng walang anumang proteksyon o parachute. Tinanong ng 20 mukha si Hana kung ano ang pakiramdam, kung nakakapagpasigla ba ang kilig ng panganib. Si Hana ay talagang nag-e-enjoy. Alam niyang tiyak na may nakatagong parachute ang 20 mukha, kaya umakyat siya sa likod ng lalaki at hinayla ang kordon sa baywang nito. Isang nakatagong parachute ang biglang bumukas, at nakalapag silang dalawa nang hindi man lamang naligasan ng solong buhok. Ang locus yung inihanda ni 20 Faces para sa kanyang laro laban kay Akechi ay ang supermarket na malapit ng magbukas na pag-aari ng ama ni Hana. Ang lugar ay nasa yugto pa ng paghahanda at hindi pa opisyal na nabubuksan. Medyo kakaunti ang mga tao sa paligid, kaya't ang anumang pinsala mula sa kaguluhan ay hindi magiging lubhang mapaminsala.
Ang plano ni 20 Faces ay kontrolin ang lugar na ito at gamitin ang mismong teknolohiya na labis na ipinagmamalaki ng ama ni Hana upang likhain ang larong nais niya. Natural, hindi naging problema ang security system nang hawak ni 20 Faces ang anak ng lalaki sa kanyang mga kamay. Nang marinig ni Hana na madaling ibinigay ng kanyang ama ang password sa security system ng supermarket, medyo siya ay nabigla. Hindi niya masabi kung ginawa yun ng kanyang ama para sa kanya o para lamang sa kanyang sarili. Hindi direktang kinuha ng 20 mukha ang kontrol, ngunit hinayaan lang si Hana na gawin yun. Sa una ay nag-alinlangan ang bata, ngunit nang tuksuhin siya ng 20 mukha dahil sa pag-aalala sa kanyang ama, tinanggap niya. Sa panig ni Akechi, nang matanggap niya ang balita, agad siyang umalis. Sa ilang kadahilanan, sa pagkakataong ito ay hindi pinayagan ni Akechi na may sumama sa kanya. Hinarap niya ang kasong ito ng buong mag-isa. Hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na impormasyon. Ngunit ang mga taong tulad ni Inaw ay hindi matanggap na si Akechi ang magtataya ng kanyang buhay ng mag-isa. Lihim na ikinabit ni Hiki ang isang tracker kay Akechi, at pagkatapos ay tinawagan nila si Katsuda upang sabay nilang sundan ito. Ang tanging problema lang ay sa kalagitnaan ng paglalakbay, biglang huminto ang tracker sa isang lugar. Ipinahinto nila ang kotse at naghanap ngunit hindi nila makita si Akechi. Napag-alaman na ang tracker ay ikinabit sa isang pusa, klasikong Akechi. Kung masusundan siya ng ganoon kadali, mabuti pa ay magbitiw na siya sa pagiging detective at mamalamos na lang sa kalsada. Habang litong-lito ang lahat kung saan hahanapin si Akechi, dumating si Otomo sa bahay ni Hiki. Matapos maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, sa kung anong paraan ay natukoy niya ang supermarket ng ama ni Hana bilang eksaktong lokasyon kung saan magbabanggaan sina Akechi at 20 Faces. Doon, sadyang magulo na ang lahat. Ang mga security robot ay tinipon ng lahat matapos makatanggap ng utos na tugisin si Akechi. Nang masilo ang isang babae sa isang lambat, dumating si Akechi sa tamang oras upang palayain siya. Nakita ng robot ang target nito ngunit hindi tulad ng mga nakaraang pagkikita kung saan ito'y pumipigil, sa pagkakataong ito ay nagpaputok ito. Hindi mapigilan ni Akechi na magkomento na ang bagay na yun ay walang kahit kititing na pagkatao. Umiwas at lumihis si Akechi, pagkatapos ay tumalon pataas at nagpaputok ng isang bala sa sirkito ng robot, agad itong pinahinto. Sa sandaling natapos niya yon, isang kumpol ng iba pa ang sumulpot at nagpakawala ng sunod-sunod na putok. Mabilis siyang nagtago at sinubukang pakiusapan si 20 Faces. Sinabi niya rito na hinay-hinay lang at lumabas para sa isang harapang usapan, lalaki sa lalaki. Ang pagdawat ng bata sa usaping pangmatanda ay hindi nararapat. Ang hindi niya alam ay sa likod ng bawat bala na ipinaputok ng mga robot na yon, si Hana ang kumokontrol sa kanila. Ang kanyang mga salita ay nahulog sa bingi, kaya ang tanging magagawa niya ay lumaban. Nagkubli si Akechi sa isang patay na sulok at naghintay na hanapin siya ng mga robot bago tumalon sa ere upang kunin ang kanilang atensyon. Sumabog ang bombang iniwan niya, na nagpabagsak sa malalaking bloke ng konkreto at sumira sa mga robot. Sa kabila ng tagumpay ng plano, nalagay din sa panganib si Akechi nang may sunod-sunod na putok na lumampas sa kanya. Hindi siya direktang tinamaan, ngunit nataman ng supot ng kanyang armas at nabagsak ito. Nang makita ito, sinabi ni 20 Faces kay Hana na magseryoso, kung hindi ay mananatili lamang siyang laruan ni Akechi. Kaya, sa halip na hayaan ang mga robot na magpatakbo ng automatiko, nagpasya si Hana na kontrolin ang mga ito ng mano-mano. Sa katunayan, agad gumalaw ang mga robot ng may likidong presisyon at nalagay si Akechi sa alanganin. Agad siyang sumuko, ngunit hindi kay 20 Faces. Kinausap niya si Hana. Mula sa ilang batayang galaw pa lamang, alam niyang si Hana ang nagkokontrol, mula sa mga pattern ng pag-atake hanggang sa galaw at paggamit ng armas. Ang lahat ay nagdala ng estilo ng pakikipaglaban ni Hana. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagturo sa iyo. Walang paraan para malinlang mo ang sarili mong guro. Ang buong tiwalang pagsuko ni Akechi ay lalo lang nagpagalit kay Hana. Sa isang sandali ng kapusukan, nagpakawala siya ng missile. Sa kabutihang palad, hindi nito tinamaan si Akechi. Sa halip, humagibis ito sa pader sa tabi mismo ng silid kung saan kinokontrol ni Hana ang mga robot. Sinadya ni Akechi na mangyari yun upang makapasok. Hindi niya pinagalitan si Hana, ngunit tinukoy ang kanyang mga kapintasan.
Ang binatilyo ay labis na mainitin ang ulo, palaging nagmamadali sa pagkilos ng walang pag-iisip, at saka pinagsisisihan pagkatapos. Sinabi ni Akechi kay Hana na umuwi. Anumang pagpapagalit ang kailangang mangyari ay maaaring maghintay, sa pagkakita kay Akechi na ganoon na lang ang pag-unawa at isinasapanganib ang sarili ng ganoon. Lubos na naunawaan ni Hana na ang lalaki ay hindi tulad ng inilarawan ni 20 Faces. Sa sandaling paalis na si Hana kasama si Akechi, itinutok ni 20 Faces ang kanyang baril diretso kay Hana. Ang papel ng laruan ay natapos na. Sinipa niya si Hana kaya ito ay bumagsak, saka pinaputukan ang tabi mismo ng ulo ng bata. Tumigas ang ekspresyon ni Akechi sa kanyang nakita. Sinadya iyon ni 20 Faces para pukawin siya. Gustong-gusto ni Akechi na barilin ang lalaki noon din, ngunit dahil may baril na nakatutok kay Hana, wala siyang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang armas at sumuko, ilagay ang mga kamay sa ulo, at itigil ang lahat ng pagtutol tulad ng ipinag-utos. Nabalutan ng matinding pagsisisi at paninisi sa sarili si Hana. Parehong sumuko ang kanyang ama at si Akechi kay 20 Faces ng napakadali. Siyempre, dahil iyon sa pagmamahal, kay Hana na pala ang lahat mula pa noon ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Sa halip, sinira niya ang lahat at itinulak si Akechi sa ganoong kapahamakan. Habang papalapit ng angkinin ni 20 Faces ang tagumpay, isang malakas na dagandong ang umalingaw-ngaw sa gusali. Ang dingding malapit sa pasukan ay sumambulat sa ulap ng alikabok at mula roon, lumabas si Yashua, na ikinagulat ng lahat. Nagsuot si Yashua ng malamig na mukha, na binabalutan ng liwanag ng pangunahing karakter. Itinulak si Hana palayo na parang isinasantabi lamang, at dumiretso, kahit pahinaranggan siya ng mga security robot at patuloy na nagpapaputok ng mga bala sa kanya. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa kabaliktaran, kapag humaharang sila sa dinaraanan niya, kailangan lang ni Yashua na maglakad pasulong at ang mga robot ay nawasak bago tuluyang maglaho. Sa likuran niya, patuloy si Enao sa pagsunod at pagtawag pabalik kay Yashua. Iginigiit na kailangan nilang magtulungan bilang isang koponan o sila'y mapapahamak, ngunit hindi nakinig si Yashua at patuloy na sumulong. Mula nang umalis si Hana hanggang ngayon, hindi nagpakita si Yashua ng kahit isang palatandaan ng pag-aalala. Gayunpaman, siya ang pinakagustong magligtas kay Hana. Si Hana ang taong kumupkup sa kanya at nagbigay kulay at sigla sa kanyang mapurol at walang kulay na buhay. Kapaki-pakinabang ang buhay. Paano makapanood lang si Yashua habang namamatay ang pinakamatalik niyang kaibigan? Ngunit ang kanyang tibay ay malayo sa pagiging kahanga-hanga. Matapos tumakbo ng maikling distansya lang, kinakapos na siya sa hininga na parabang malapit na siyang magbalik sa sinapupunan ng inang lupa. Ang kaguluhan ng kanyang damdamin ang nagpatalog sa kanyang kapangyarihan. Isang bala ang tumagos sa kanyang pananggalang at hamagod sa isang bahagi ng kanyang buhok. Ito ay isang kakaibang pangyayari na hindi pa nangyari kailanman. Sa panig ni Enao, hinahabol niya at ni Katsuda si Yashua nang kinailangan nilang huminto. Sa ibaba nila, mahigit 20 katao ang sinusukol at iniipon ng mga robot ng seguridad. Kung walang tumulong, oras na lang ang bibilangin bago may mangyaring masama. Noon din, nakita ni Enao ang bag ng armas ni HA. Dahil dito, madali nilang mapababagsak ang 3 robot. Lubhang napilayan si Enao ngunit hindi siya walang silbi. Ginamit niya ang sarili bilang pain para pabagsakin ni Katsuda ang isa, pagkatapos ay dumulas siya sa hagdanan na parang slide at nagpaputok ng 2 bala ng shotgun patungo sa direksyon ng mga robot. Sa ganoong paraan, ligtas na nasagip ang lahat. Sa panig ni Hana, inilipat sila ng 20 Faces sa ibang lugar. Wala pa rin siyang intensyong pumatay ng sinuman, pinananatili silang parang pusa na naglalaro sa isang daga. Matapos patagilan ng mga bagay, dumating din sa wakas si Yashua. Ang isang lalaking hindi namamatay ay hindi natakot sa 20 Faces, kahit pa may hawak ang lalaki na kanya na may 6 na bar aisles. Nilapitan niya si Hana at ipinahayag na ayaw niyang magbago si Hana. Ang isang masayahing bata na tumatawa na parang baliw, nagsasalita ng walang tigil na parang makina, na nagiging isang mapag-isang nagpapakasuplado at nagpapakamalalim na itinuturo ang daliri sa langit at humihiling na maging pinakamataas na pinuno ay nakakalungkot lang. Hindi galit o nagtatanim ng sama ng loob si Yashua sa kinilos ni Hana. Ang tanging gusto lang niya ay manatili si Hana kung ano siya. Huwag hayaang mawala ng mundo ng isa sa mga ligaw nitong anak.
Ang nakakaantig na sandali sa pagitan ng dalawang lalaki na nakataya ang kanilang buhay ay naantala ng sumingit ang 20 faces. Ayaw ni Yashua na mamatay si Hana, ngunit paano si Aichei? O ang mga taong naipit pa rin sa ibaba? Kasisira pa lang ni Inaw at Katsuda ng 3 robot nang dumating ang isang buong hukbo at tinutukan sila. Hindi sila makagalaw at tanging kamatayan lang ang kanilang mahihintay, habang malapit nang magpaputok ang mga robot at patayin sila. Ang mga makina ay biglang nagsimulang sumayaw sa halip na magpaputok. Iyon ay dahil matagumpay na nahack ni Hiki ang sistema ng kontrol ng security robot. Ang dahilan kung bakit siya natagalan ay dahil ginagambala ni 20 faces ang signal mula sa Automo, at kinailangan ni Automo na pisikal na pumasok sa gusali at sirain ang signal jammer para makapagtrabaho si Hiki. Pinrograma niya ang mga robot na sumabog ng sunod-sunod, na nagbigay sa pulisya ng lehitimong dahilan upang makapasok. Sa maikling sandali na nalihis ang atensyon ni 20 faces, inalis ni Aichei ang baril mula sa kanyang kamay. Anong sorpresa, ikaw na anak ng asong kalye. Tapos na ang laro, panahon na upang tanggapin ang pagkatalo at simulan ang pagbibilang ng mga araw sa kanyang pagkakapiit. Nasa sulok at walang malalabasan, hindi man lang natakot si 20 faces. Ngumiti siya dahil nagsisimula pa lang ang lahat. Sa sandaling matapos siyang magsalita, dinampot ng mga empleyado ng supermarket ang mga armas at nagsimulang makipaglaban. Hindi sila kasabwat, minanipula ni 20 faces ang kanilang mga isip. Tinawag ito ni Aichei na halimaw na kapangyarihan ng lalaki. Tiningnan ni 20 faces si Aichei at sinabi sa kanya na ang lahat ng nasa ibaba ay nakatanggap ng mensahe na sila ang huling linya ng depensa para sa supermarket ngayong wala ng silbi ang mga robot. Kahit makasalubong nila ang pulisya, kailangan nilang kumilos ng mapagpasya ng walang pag-aalinlangan. Kung nais pigilan ni Aichei ang pinakamalalang sitwasyon, kailangan niyang kumitil ng buhay. Hana, sa sitwasyong ito, talagang hindi alam ni Aichei ang gagawin. Hindi niya kayang patayin si Hana, at tiyak na hindi niya kayang panuorin ang mga taong minanipula ng 20 faces na makipagsagupaan sa pulisya at mamatay ng walang kabuluhan. Ganap na hindi makakilos si Aichei, hindi makausad o makaurong. Habang siya ay naguguluhan, ibinunyag ng 20 faces kay Hana na matagal nang natagpuan ng kanyang ama si Haro. Hindi niya ito pinabayaan. Bawat buwan, nagpapadala ang lalaki ng pera para suportahan siya. Marahil hindi mahal ng lalaki si Hana at Haro, ngunit ang amang ito na walang kaugnayan sa dugo ay ginawa ang lahat para gampanan ang kanyang tungkulin. Lalong naduraj ang kalooban ni Hana nang malaman ito. Dahil sa kanya, nasira ang lahat ng maayos na nangyayari, at mahigit 20 katao sa ibaba ang ngayoy humaharap sa isang malubhang panganib sa buhay. Matatag na sinuntok ni Hana ang isang salamin, kumuha ng bubog, at idinikit ito sa sariling lalamunan upang pigilan si Aichei na lumapit. Pagkatapos, tumalon siya, na balak isakripisyo ang kanyang sarili upang hindi na mamatay ang mga inosenteng tao. Mabilis na kumilos si Yashio at tumalon din. Sa kabutihang palad, nang akmang babagsak na si Hana sa mababaw na pool, ang braso ni Yashio ay kontak at ang harang ay yumandar, itinulak si Hana palayo sa mababaw na tubig. Siya ay nahulog sa pool nang walang kahit isang galos mula sa pagtalon. Handa si Yashio, nagbuhos siya ng isang vial ng kemikal sa tubig. Naghalo ang 2 sangkap at lumikha ng isang kumot ng hamog na bumalot sa buong supermarket. Sino man ang nakalanghap nito ay nawalan ng malay. Nang si Aichei ay malapit ng mawala ng malay, nagawa niyang magpaputok ng isang bala. Sa kasamaang palad, hindi nito tinamaan ang 20 mukha. Lubos niyang gustong tapusin ang lahat ngayong araw, ngunit hindi ito gusto ng 20 mukha. Nais ng lalaki na unti-unting sirain siya, piraso-piraso. Matapos ang lahat, naresolba ng maayos ang sitwasyon nang walang nasawi. Naiulat na nahuli si Bente Querez, bagamat walang sino man ang nakakasiguro kung siya nga talaga yun o isa lang itong napakagaling na pagbabalat kayo para ipahamak ang iba. Tungkol naman sa pinsala sa ari-arian, mayaman ang pamilya ni Hana para hindi mag-alala. Nang matapos ang lahat, hinabol ni Hana si Yashio. Hindi siya sinisi o pinagalitan ng bata. Iniwan lang niya ang isang linya, gaya ng una nilang pagkikita. Tapusin mo na ako. Naramdaman ni Hana na siya ay walang magawa at puno ng pagsisisi sa lahat ng idinulot niya. Siguro sa hinaharap, kailangan niyang gastusin ang buong kayamanan ng kanyang ama para ipagpakain si Yashio para lang makabawi.
Ilang panahon ang lumipas, naging parang isang dalubhasang detective si Yashio. Lahat ng kanyang hawakan ay naresolba ng maayos. Maging ang mga graffiti artist at mga umiihi sa publiko ay hindi nakakatakas. Si Yashio ay bumangon mula sa lupa na parang anak ng ilalim ng lupa, pinigil sila, at tinawagan ng pulis para anyayahan sila sa istasyon para sa tsaa at biskwit. Kung sila ba ay makakatanggap ng mas mahigpit na pagtrato ay nakadepende sa kung gaano nila nagustuhang mag-astang maton. Tungkol naman kay Hana, tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan sa opisina ng detective at sa kanyang pamilya. Nakatuon lang sa psikolohikal na therapy. Para sa mga labas na hindi nakakaalam, inakala nilang ginagamot siya para sa trauma mula sa pagkakabihag, at ang therapy ay isa lang pag-iingat. Pagkatapos ng lahat, hindi na talaga kayang harapin ni Hana ang sinuman. Sa kabutihang palad, nang makasalubong siya ni Automo, tinawag pa rin niya si Hana para magkwentuhan tulad ng dati. Ngunit ang kanyang pakikitungo ay hindi na kasing init. Dati, sabik na sabik niyang pinapakita kay Hana ang kanyang pinakabagong imbensyon at nalulugod sa mga papuri ng binata. Ngayon, si Automo ay kumikilos lang ng walang sigla, kulang na ang dating kasab-ikan at saya. Lahat ay nangyari, hindi mo siya masisisi. Malawak na ang pagitan ng mga puso sa simula pa lang, at si Hana mismo ang sanhi ng kapahamakan. Natural lang na madismaya ang mga tao. Naunawaan ito ni Hana at hindi niya inaasahan na patawarin siya ng kahit sino. Kahit pa nakakabit pa rin ang badge ng detective sa kanyang dibdib, hindi pa rin siya bumalik sa opisina pagkatapos ng lahat. Sa opisina ng detective, dumating si Officer Mia, na madalas kasama ni Nao, upang humingi ng isang maliit na pabor na personal. Gusto niyang imbestigahan nila ang lugar ni Lynch shot. Lubos na naguluhan sina Nao at Katsuda, ngunit sa kabutihang palad, naroon ang laging mausisang si Hiki. Ito ay isang website na nakatuon sa maimpluwensyang pampublikong personalidad sa larangan ng libangan, musika, at politika. Ang kapansin-pansin ay sa halip na ipagdiwang ang mga taong ito, ibinunyag nito ang kanilang madilim na bahagi, na nagpabago sa site bilang mainit na paksa ng talakayan kamakailan. Pinakakamakailan, isang babaeng idolo na kilala sa kanyang inosente at malinis na imahe ang nabunyag. Si Mia ay may pagkahilig din sa mga kabataang babae, ngunit masyadong nahihiya upang aminin ito. Ikinatwiran niya na isang kaibigan na sobrang tagahanga ng idolong yun ang humiling sa kanya na mag-imbestiga, kaya siya narito. Isang tingin pa lang sa mukha ni Mia at masasabi mong nagsisinungaling siya ng buong-buo mula pa noong araw. Siya ay isinilang, pero di bale na. Hanggat may pera, huwag mag-atubiling gambole ng opisina. Lahat ay nagsimulang magtrabaho. Hahawakan nila ang dalawang misyon ng sabay. Una ay ang pagsubaybay sa isang nangangaliwang asawa. Habang naghihintay, kung magiging maayos ang lahat, iimbestigahan din nila ang taong nasa likod ng site ng Lynch shot. Gaya ng dati, si Yoshio ang pangunahing manggagawa. Sa hindi malamang dahilan, hinanap niya si Hana, hindi tulad ng iba na malamig o walang pakialam. Tinrato ni Yoshio si Hana na parang walang nangyari. Dahil dito, maling inakala ni Hana na pinatawad na siya ni Ainul at tinatawagan siyang muli. Para sa suporta, ang panaginip ay hindi tumagal ng 5 segundo bago kinumpirma ni Hiki na hindi iyon ang kaso. Sa oras na yun, tinawag siya ng ama ni Hana pauwi para maghapunan. Lubos siyang nabigla at na-stress dahil dito kaya saglit siyang nawala ng malay bago muling nagkamalay habang kumakain. Gaya ng dati, hindi mahigpit at matigas ang mukha ng kanyang ama. Kalmado ito, bagamat medyo nag-aalala sa kanyang anak. Pinawi niya ang pangamba ni Hana na maayos na ang lahat ngayon. 20 mukha ang nakuha na rin. Pagkatapos maghapunan kasama ang kanyang ama, binuksan ni Hana ang Lynch shot site at nakita ang mga larawan ni Yoshio. Tinaguri ang zombie boy kasama ang pampublikong abiso ng paghahanap. Ito ay naglagay sa tanggapan ng detective sa mahirap na sitwasyon. Hindi alam kung nasaan si Eggchai at walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Kinailangan ni Yoshio na itigil ang operasyon upang maiwasang malantad ang kanyang kapangyarihan. Mula noon, wala nang natitira sa opisina upang gumawa ng imbestigasyon. Nakaupo si Hana sa tabi ng pool nang puntahan siya ni Yoshio. Hiniling ng bata kay Hana na tuparin ang pangako nito na wakasan ang kanyang buhay. Matagal na siyang naghihintay, na tila naubos na ang kanyang pasensya sa kahihintay, ngunit wala pa ring nangyari. Hindi ito maiwasan ni Hana, hindi niya lang talaga ito nagawa.
Kaya't ibinaling niya ang atensyon ni Yoshio sa taong kumuha ng litrato. Kuhang-kuha sa larawan si Yoshio na umaahon mula sa lupa sa isang anggulo at laki na nagpapakita na ito ay kuha mula sa napakalapit. Ang kakatwa ay, sa mga panahong yun, maliban sa kriminal, wala nang ibang nakita si Yoshio. Nagbiro si Hana na marahil ay may alam ang litratista na uri ng anteng-anteng na pampawala. Masusing inimbestigahan niya ang paligid ngunit wala siyang nakitang kakaiba maliban sa mga lata ng spray paint na iniwan ng graffiti artist. Nang sinubukan niya ang pintura, hindi ito naglabas ng karaniwang kulay. Mas parang pintura na nagliliwanag. Pagkatapos magsaliksik ng ilang sandali, humingi ulit si Yoshio ng pagkain. Isang misteryo kung paano makakakain ng ubod-dami ang isang taong gustong mamatay. Nang makita si Hana na biglang sumeryoso matapos maging masayahin, sasabihin na sana ni Yoshio kung gusto nitong kumagit ng pansit o ano pa. Ang isang kasing yaman ni Hana ay halos walang kakulangan sa pagkain. Tinanong ni Hana kung talagang pinatawad na siya ni Yoshio. Diretsyong sumagot si Yoshio na hindi siya nagbibigay pansin sa mga ganoong bagay. Ang pinakapinakukulo ng isip niya ay kung kailan tuluyan ng tuldukan ni Hana ang kanyang buhay. At totoo nga, walang sama ng loob si Yoshio sa nangyari. Samantala, online, may mga materyal na nagpapakita na si Yoshio ay hindi ordinaryong tao. Hindi man lang nag-alala si Hana. Sa katunayan, sadyang ipinagkalat niya ang lokasyon ni Yoshio. Natanggap ng lihim na fotograpo ang impormasyon at dumating. Gumamit ang mga taong ito ng fluorescent paint para magpakita ng mahinang liwanag sa dilim, na nagpapahirap makita ang kanilang katawan para magawa nila ang anumang gusto nila. Sa sandaling pumasok ang fotograpo, napatid niya ang isang cable na ikinabit ni Hana, na nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon na lumikha ng serye ng matinding mapanganib na sitwasyon sa paligid ni Yoshio. Hana ay sinadya ito upang ang filmmaker ay kapwa matakot at makaramdam ng kakaibang kagalakan. Paano nga ba hindi matatakot ang sinuman, gayong si Yoshio ay mukhang batang tila demonyo? Paglingon ng lalaki upang tumakbo, huli na ang lahat. Ang labasan ay naharangan ng hindi niya nalalaman. Habang siya ay nataranta, isang palaso ang lumipad at nagpatambas sa kanya. Ang mga sunod-sunod na pangyayari na nilikha ni Hana ay hindi lamang para sa palabas. Ang mga ito ay idinisenyo upang gawing walang silbi ang pagtatago. Ngayon, ang lalaki ay kitang-kita na ng napakalinaw. Pinigil siya ni Yoshio gamit ang lubid at isang tawag lang sa pulis ay matatapos na ang lahat. Sa labas, nakita ng kasabwat na may mali at sinubukan niyang umuwi para sa isang mahabang tulog. Hindi niya alam na dumating na ang mga pulis para isakay siya nang hindi siya kailangang kumilos. Sa mismong sandaling yon, dumating ang grupo ni Enao. Sinabihan lang nila si Yoshio na sumakay sa kotse at hindi nila tinawag si Hana. Si Yoshio lang ang may gustong sumama siya. Lumapit si Hana sa kotse pero hindi siya sumakay. Nilagpasan lang niya ito. Alam lang niya na ang ginawa niya ay hindi sapat para makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Masyado pa ring maaga para patawarin ang sarili.